Para sa iyo ang pinakamagandang singsing sa buong mundo. Manatili tayo sa piling ng isa't isa magpakailanman. Sa pagkarinig ko ng matatamis na salita mula sa aking asawa na nasa kabilang mesa, dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa ng tsaa. Sa loob ng marangyang fine dining restaurant sa BGC, maririnig ang malamyos na tugtog ng piano. Ngayon ay Oktubre 15, ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang babaeng kaharap ng aking asawa, na magiliw na iinangat ang mamahaling champagne glass, ay hindi ako. Siya ay isang estrangherang mas bata sa akin, nakasuot ng isang marangyang pulang bestida. Mula sa ilalim ng aking malaking sombrero at sa likod ng alampay na tumatakip sa kalahati ng aking mukha, ako ay dahan-dahang ngumiti. Wala nang natitirang kahit isang patak ng kalungkutan. Ang tanging nagpapakalma sa akin ay ang malamig na pakiramdam ng isang bagay sa loob ng aking bag. Pagkalipas ng 30 minuto, sa sandaling makita ng babaeng iyon ang loob ng singsing na may malawak na ngiti matatapos ang lahat. Ricardo, ang saya-saya ko. Ngayon lang ako nakapunta sa ganito kagandang restaurant. Sabi ng babaeng kabit sa malambing na boses, tinatawag ang pangalan ng aking asawa. Siya si Katrina Reyes, 22 taong gulang, isang receptionist sa kumpanya ng kliyente ng aking asawa. Alam ko ang kanyang mukha, pangalan, at maging ang address ng kanyang condominium. Sa nakalipas na 3 buwan, ang detective na kinuha ko ay nagulat ng bawat kilos nila ng detalyado. Para sa'yo, Kat, natural lang to. Mukhang magkakaroon ng pinakamataas na kita ang kumpanya ko ngayong taon. Ikaw ang aking lucky charm, mayabang na sabi ni Ricardo, habang medyo namumula ang mukha. Sa pagkarinig ko nito, halos mapabuntong hininga ako. Ang pinakamataas na kita? Hindi lang iyon dahil sa kanya. Naniniwala siyang tagumpay niya ang lahat, ngunit ito ay dahil sa pagsisikap ng mga board member na desperadong inaayos ang pananalapi ng kumpanya at nakikiusap sa mga matatagal ng kliyente. At ako, na minsay mag-isang nagpatakbo ng accounting ng kumpanyang iyon at nagpuyat sa pag-aayos ng mga libro, ay marahil wala na kahit katiting sa kanyang isipan. Naalala ko ang nangyari kaninang umaga. Si Ricardo ay masusing nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Suot niya ang isang mamahaling designer tie na hindi ko pamilyar, sa halip na ang ibinigay kong regalo sa kanyang kaarawan. May mahalaga akong kliyente ngayon. Baka malaki ang makuha kong kontrata. Gabi na ako uuwi, kaya huwag mo na akong ipaghain ng hapunan. Matulog ka na. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Sige, ingat ka. Galingan mo sa trabaho. Sagot ko na may ngiti tulad ng dati. Alam kong wala akong maririnig na pagbati mula sa kanya para sa aming ika-20 anibersaryo. Noon, iba si Ricardo. 20 taon na ang nakalipas. Nang kami ay bagong kasal, siya ay isang simpleng empleyado sa isang maliit na opisina sa Bulacan. Mababa ang sahod at mahirap ang buhay. Sa aming unang anibersaryo, dinala niya ako sa isang maliit na restaurant at nahihiyang inabot ang isang murang silver ring. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya ko sa ngayon. Pero balang araw, kapag naging mayaman na ako, bibilhan kita ng singsing na 100 beses na mas mahal. Suportahan mo lang ako palagi. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang kanyang tapat at seryosong mga mata. Dahil sa paniniwala sa mga salitang iyon, patuloy ko siyang sinuportahan. Nang magtayo siya ng sarili niyang real estate company, ibinigay ko ang lahat ng aking ipon. Kahit na pinilit ng kanyang ina, si Doña Conchita, na tumira sa amin at araw-araw akong pinaparinggan, tiniis ko ang lahat upang makapag-focus si Ricardo sa kanyang trabaho. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya at tinawag siyang sir at boss, unti-unting nagbago ang lahat. Umuuwi siya ng gabi na, at ang kanyang damit ay amoy mamahaling pabango at sigarilyo mula sa mga bar. Naging malamig ang kanyang pakikitungo sa akin, na para bang isa na lamang akong kasambahay. Ricky, ayos lang ba talaga kayo ng asawa mo? Ang boses ni Katrina ang nagpabalik sa akin sa realidad. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Ricardo ng may paglalambing. Si Elena? Kasama na lang siya sa bahay. Araw-araw, wala siyang ibang iniisip kundi ang pag-aalaga kay mama at ang mga gawaing bahay. Wala na siyang kahit katiting na pang-akit bilang babae. Hindi tulad mo, na nagpapasaya sa puso ko, sabi ni Ricardo habang nilalaro ang kanyang wine glass nang walang bahid ng pagkakasala kasama na lang sa bahay. Paulit-ulit kong sinabi sa aking isipan. Sa halip na galit,
Isang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa akin dahil inaasahan ko na ang mga salitang iyon. Kung ito ay nangyari 1 taon na ang nakalipas, marahil ay tumayo ako, sumigaw, at sinumbatan siya. Bakit niya ako niloko? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko. Pero ngayon, iba na ako. Naubos na ang aking mga luha. Ang dahilan kung bakit ako nakaupo dito ay hindi para gumawa ng eksena. Nandito ako para tahimik na saksihan mula sa pinakamagandang puwesto ang katapusan ng aking 20 taong buhay at ang unang sandali ng kanilang pagbagsak. Isang waiter ang dumaan sa pagitan ng aming mga mesa at inilagay sa mesa ni na Ricardo ang isang magandang dessert plate. Wow, ang ganda! Bulalas ni Katrina. Sa tabi ng plato, may isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Kinuha ito ni Ricardo na may kumpiyansang ngiti. Kat, kalahating taon pa lang tayo magkakilala, pero pakiramdam ko ay muli akong nabuhay kapag kasama kita. Gusto kong tanggapin mo to. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Kahit sa madilim na ilaw ng restaurant, ang diamante sa loob ay kumikinang ng nakakasilaw. Isang napakagandang hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ricky, totoo ba to? Sabi ni Katrina. Tinatakpan ang kanyang bibig, nangingilid ang luha sa tuwa. Sige, isuot mo. Dapat kasya yan sa'yo. Sa utos ni Ricardo, kinuha ni Katrina ang singsing gamit ang nanginginig na kamay at isinuot ito sa kanyang kaliwang palasingsingan. Sakto. Parang panaginip. Karapat-dapat ba ako sa ganitong kaligayahan? Siyempre. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. Habang pinapanood ko ang kanilang matamis na dula, humigop ako ng tsaa. Ang malamig na tsaa ay mapait. Si Katrina ay masayang pinagmamasdan ang kanyang daliri. Bigla niyang hinubad ang singsing, itinaas ito sa liwanag, at sinilip ang loob. Ricky? Parang may nakaukit na letra sa loob. English ba to? Ang liit, hindi ko makita. Pinandilatan ni Katrina ang mata. Nagtaka rin si Ricardo. Letra? Wala akong pinaukit na kahit ano. Baka logo lang ng brand. Hindi. Ngumiti ako ng malamig sa ilalim ng aking sombrero. Ang alaheria kung saan mo in-order ang singsing na iyan ay ang dating maliit na reloseria kung saan natin binili ang ating unang wedding rings. Ang may-ari nito ay matagal ko ng kaibigan. Hindi mo alam na nalaman ko ang tungkol sa pagbili mo ng singsing na iyon gamit ang pera ng kumpanya na pineke mong business expense para sa iyong kabit. At bago pa ito maibigay sa kanya, nakiusap ako sa may-ari, naiukit ang ilang salita. Nakita ko na. Ito ay… Sinubukan ni Katrina na basahin nang dahan-dahan ang mga salita sa loob ng singsing. Sa sandaling iyon, ang kanyang matamis na ngiti ay biglang naglaho, tulad ng pag-urong ng alon. Ang kanyang namumulang pisngi ay biglang namutla, at ang singsing ay dumulas mula sa kanyang kamay, gumawa ng isang malamig na tunog nang bumagsak ito sa mesa. Klang! Ang malamig na tunog ng singsing na gumulong sa mesa. Ang namumutlang mukha ni Katrina at ang tulalang si Ricardo na hindi maintindihan ang nangyayari. Pinanood ko ang eksena mula sa likod ng aking alampay, pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa labasan ng restaurant. Wala akong balak na kausapin sila. Ang layunin ko ay hindi ang hiyain sila sa harap ng publiko at gumawa ng murang eksena. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagpalamig sa aking bahagyang nag-init na pisngi. Sumakay ako ng taxi. Habang pinagmamasdan ko ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila sa labas ng bintana, malalim akong napabuntong hininga. Kung sasabihin ko ito sa aking mga kaibigan, tiyak na magtataka sila at sasabihing, bakit hindi mo pahiwalayan ang ganyang asawa at kunin ang nararapat sa'yo? Sapat na ang ebidensya ng kanyang pagtataksil mula sa ulat ng detective, ngunit ang 20 taon ay hindi basta-basta mapuputol ng isang piraso ng papel. Sa loob ko, mayroong isang pride bilang asawa na hindi ko kayang bitawan, at isang tahimik ngunit mabigat na determinasyon na hindi sasayangin ang 20 taon na ito. Ang lugar na aking uuwian ay isang malaking bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ito ang bahay na ipinatayo ni Ricardo nang lumaki ang kanyang kumpanya. Sa mata ng iba, ito ay isang mansyon na dapat kainggitan, ngunit para sa akin, ito ay isang malamig na bilangguan. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng disinfectant at ang partikular na amoy ng katandaan. Elena, ang tagal mo naman. Halos mamatay na ako sa uhaw. Sigaw ng aking biyenan, si Doña Conchita, mula sa sofa.
Siya ay 75 taong gulang. 5 taon na ang nakalipas mula nang madulas siya sa bahay at mabalian ng binte. Mula noon, hirap na siyang maglakad at halos nakadepende sa aking pag-aalaga. Nagmamadali kong hinubad ang aking coat, naghugas ng kamay, at nagtimpla ng mainit na tsaa. Pasensya na po, Mama. Natagalan lang po sa pamimili. Pamimili? Sigurado akong nagpalipas ka lang ng oras sa murang supermarket. Ang anak ko ay isang presidente. Dapat mag-ayos ka ng sarili mo at kumilos ng naaayon sa isang asawa ng pamilyang Vargas, sabi ni Doña Conchita. Habang tinititigan ng masama ang tasang inabot ko, gumigising ako ng alas 5 ng umaga para ipagluto si Doña Conchita ng espesyal na pagkain na mababa sa asin para sa kanyang alta presyon. Mula sa pag-alalay sa banyo hanggang sa pagpapaligo, ginagawa ko ang lahat ng walang reklamo. Madalas sumasakit ang aking likod at nagigising ako sa gabi dahil sa sakit. Ngunit sa loob ng 20 taon, kahit minsan ay wala akong narinig na pasasalamat mula sa kanya. Dapat magpasalamat ka na napangasawa ka ng anak ko. Ikaw na isang walang pinag-aralan at galing sa hirap. Mabait lang si Ricky kaya pinakasalan ka niya. Mula pa noon, hindi na gusto ni Doña Conchita ang aking pamilya. Sa mga pagtitipon ng pamilya, walang pakundangan niyang sinasabi. May mas karapat-dapat na babae para sa anak ko. Kahit na hindi na siya makalakad at hindi makapunta sa banyo ng walang tulong ko, ang kanyang pambihirang pride at pagmamaliit sa akin bilang kanyang manugang ay hindi nagbago. Hindi ko kailanman naisip na ganito ang magiging buhay ko noong kinasal kami. Naaalala ko si Ricardo, 20 taon na ang nakalipas, sa isang maliit na apartment na may isang kwarto lang. Inabot sa akin ang murang silver ring. Balang araw, kapag yumaman ako, pasasayahin kita. Suportahan mo lang ako. Naniwala ako sa kanyang simpleng pangako at ibinigay ko ang lahat ng aking kabataan sa kanya. Nang magtayo si Ricardo ng kumpanya, nagtrabaho ako bilang part-timer sa isang supermarket sa umaga at tinulungan siya sa accounting ng kanyang kumpanya sa gabi ng walang bayad. Maraming beses akong nagpuyat para lang tumugma ang mga libro. Ang aking ipon bago kami ikasal, na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, ay ibinigay ko lahat bilang puhunan sa kumpanya. Elena, salamat sa'yo. Utang ko sa'yo ang lahat ng ito, sabi niya habang hawak ang aking mga kamay at umiiyak. Hanggang ngayon, gusto kong maniwala na totoo ang mga luhang iyon. Ngunit nang umunlad ang kumpanya at dumami ang mga empleyado, unti-unting nagbago si Ricardo. Hindi mo na kailangang mag-asikaso ng accounting. Hahayaan ko na sa isang profesional na accountant. Huwag ka nang pumunta sa opisina. Manatili ka na lang sa bahay at alagaan mo si Mama. Iyon ang sandali kung saan pilit akong pinutulan ng koneksyon sa labas ng mundo at naging isang maginhawang kasambahay ng pamilya Vargas. Para kay Ricardo, na higit sa lahat ay nag-aalala sa reputasyon, ako ay isang palamuti lamang, isang tapat na asawa na nag-aalaga sa kanyang matandang ina. Isang gabi, nang umiiyak ako dahil sa walang tigil na pang-iinsulto ng aking biyanan at sa pagod sa pag-aalaga, malamig na sinabi ni Ricardo habang nakatalikod, "Matanda na si Mama. Pagpasensyahan mo na lang. Pagod ako sa pagtatrabaho sa labas. Kaya mo namang ayusin ang mga bagay sa bahay ng mag-isa." Mula sa araw na iyon, tumigil na akong umasa ng kahit ano mula kay Ricardo. Ang pag-ibig ay matagal nang nawala. Ang tiwala sa kanya bilang asawa at ang pagsisikap na makipag-ayos sa aking biyenan ay ibinaon ko na sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit hindi ko siya hiniwalayan dahil hindi ko matanggap na pagkatapos kunin ang lahat mula sa akin at gamitin ako bilang isang kasambahay, sila lang ang masayang mamumuhay. Kung aalis ako ng walang sabi-sabi, sasabihin ni Ricardo sa lahat na tinakbuhan ng kanyang asawa ang responsibilidad sa pag-aalaga at agad niyang ipapakilala ang kanyang bata at magandang kabit bilang bagong asawa. Ang aking 20 taon ay magiging isang walang kwentang sakripisyo. Hindi ko matatanggap ang ganoong kaawa-awang katapusan. Ang araw na aalis ako sa bahay na ito ay ang araw na sisingilin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin at ipapakita sa kanila ang tunay na realidad. Sa ganoong panata, nagpatuloy akong magsuot ng maskara ng isang perpekto at masunuring asawa. Ngunit sa gitna ng mga araw ng pagtitiis, habang pinapatay ko ang aking damdamin, may isang pangyayari na tuluyang nagsindi ng apoy sa aking puso. Ito ay nangyari 3 buwan na ang nakalipas. Gaya ng dati, habang sinusuri ko ang mga bulsa ng damit ni Ricardo bago ipalaundry, may naamoy akong matamis na pabango. Hindi ito sa akin.
Ito ay isang malakas na amoy ng bulaklak na gusto ng mga batang babae. At mula sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana, isang maliit na nakatuping papel ang nahulog. Ito ay isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa isang hotel sa Maynila. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang halaga ng pagkain na alabang 5,000 o ang pangalan ng hotel. Ito ay ang pangalan ng kumpanya na nakasulat bilang Bill 2 at ang mga salitang nakasulat sa likod nito sa sulat kamay ni Ricardo. Isang Allen 50,000 na resibo mula sa mamahaling restaurant na may bahagyang mantsa ng pink na lipstick. Sa likod nito, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Ricardo, Katrina, pambayad sa upa ng kondo at panggastos sa birthday trip. Kunin sa L account. L account. Sa sandaling mabasa ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Noong ako pa ang namamahala sa accounting ng kumpanya, walang ganoong kahina-hinalang account. Noong mga panahong iyon, napagkasunduan namin na hindi sasayangin kahit isang sentimo ng pera ng kumpanya at ilalaan ang lahat para sa sahod ng mga empleyado at pagpapalago ng kumpanya. Nag-iisip kami ng mabuti bago bumili kahit isang ballpen lang. Ngunit isa lang ang ibig sabihin ng memo na ito. Si Ricardo ay gumawa ng isang lihim na account para ilaan ang pondo ng kumpanya sa kanyang kabit. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Niloloko niya ang kumpanyang pinaghirapan naming itayo at ang mga tapat na empleyadong nagtatrabaho doon. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Ngunit kinuha ko ang resibo, kinuhanan ng ilang larawan gamit ang aking cellphone, at maingat na ibinalik sa bulsa ng kanyang Amerikana. Kung tatanungin ko siya ngayon, tiyak na gagawa lang siya ng mga kasinungalingan para makatakas. Kailangan kong makakuha ng mas matibay na ebidensya bago niya ito maitago. Kinaumagahan, si Ricardo ay umupo sa hapagkainan na may iritableng mukha. Elena, matabang ang sinigang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na gusto ko ng malasa? Pasensya na. Medyo hininaan ko ang alat dahil sa alta presyon ni Mama. Mahinahon kong sagot. Malakas siyang napabuntong hininga at inilapag ang kanyang mga kubyertos. Hindi mo ba kayang paghiwalayin ang luto para sa amin ni Mama? Buong araw ka lang sa bahay. Wala kang ginagawa. At saka, parang ang laki ng gastusin natin itong huli. Babawasan ko ang budget mo ngayong buwan. Ako rin. Maraming gastusin para sa kumpanya. Anong kapal ng mukha? Ang lalaking gumastos ng gali-50 para sa isang hapunan kasama ang kanyang kabit at nagbabalak na bumili ng singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nagyayabang na kailangang magtipid sa bahay. Tama si Ricky, Elena. Magastos ka. Si Ricky ay isang presidente. Natural lang na malaki ang gastusin niya sa labas, sabi ng aking biyanan mula sa sofa. Mas mabuti pa. Nakita ko sa TV. May bagong massage chair. Mga 500,000 daw. Ricky, bibilhan mo ako, di ba? Oo naman, Mama. Ikaw pa. Elena, maghanap ka ng brochure mamaya. Si Ricardo ay napakabait sa kanyang ina na humahanga sa kanya. Salamat, anak. Talagang maaasahan ka. Hindi tulad ng ibang manugang na mukhang mahirap, sabi ni Doña Conchita, sabay tawa ng may pangaasar. Isang Air 500,000 na massage chair. At ilang libong piso na babawasin sa aking budget. Nang tumayo si Ricardo at dumaan sa akin papunta sa pinto, naamoy ko na naman ang matamis at malakas na pabango kagabi. Tahimik ko na lang dinala ang maruruming pinggan sa lababo. Nang hapon na iyon, nang umalis si Doña Conchita para sa kanyang daycare service at naging tahimik ang bahay, tinawagan ko ang isang lalaki. Si Mr. David, 52 taong gulang, isang matagal ng board member na kasama ni Ricardo mula pa noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Siya ay isang tahimik ngunit tapat na tao. At noong ako pa ang nasa accounting, madalas kaming tatlo na kumakain ng instant noodles hanggang gabi habang nagtatrabaho. Para siyang kasamahan sa giyera. Mrs. Vargas, ang tagal na po nating hindi nag-uusap. Ang boses ni Mr. David sa kabilang linya ay parang pagod na pagod. Mr. David, pasensya na sa biglaang tawag. Pwede ko po ba kayong makausap saglit? Nag-aalangan man, nakipagkita ako sa kanya sa isang lumang kapihan malapit sa opisina. Isang oras ang lumipas. Si Mr. David na dumating sa sulok ng kapihan ay maraming puting buhok at may malalalim na eye bags. Nagulat po ako, Mrs. Vargas, na tumawag kayo. Ilang taon na po. Pasensya na po talaga. Pero may gusto po akong itanong sa inyo. Ibinaba ko ang aking boses, tinitingnan ang paligid. Diretsahan na po. May mali po ba sa pera ng kumpanya? Sa mga salitang iyon,
Biglang napapitlag si Mr. David at napatigil ang hawak niyang tasa ng kape. Napansin niyo po pala, malalim siyang napabuntong hininga at nagsimulang magsalita na may paghihirap. Sa nakalipas na 1 taon, sunod-sunod ang mga kahina-hinalang gastos na utos ni Sir Ricardo. Mga bayarin sa konsultasyon na walang basehan, sobrang laking representation expenses, at buwan-buwan, milyon-milyong piso ang nawawala. Kapag tinatanong ng accountant, sumisigaw lang si Sir Ricardo, "Kumpanya ko to, huwag kang makialam." Kung magpapatuloy ito, hindi na namin alam kung makakapagbigay pa kami ng bonus. Ang mga batang empleyado ay nag-aalala at sunod-sunod na nagre-resign. Ganoon pala. Para masuportahan ang buhay kasama ang kanyang kabit, sinisira ni Ricardo ang mismong kumpanyang itinayo niya. Mr. David, pamilyar po ba kayo sa pangalang L account? Kung saan napupunta ang pera? L account? Hindi po. Wala pong ganoong account sa opisyal na mga libro ng kumpanya. Sagot ni Mr. David. Nagtataka. Ganoon po ba? Salamat po, Mr. David. Hayaan niyo po akong imbestigahan ang tungkol sa kumpanya. Mrs. Vargas, may nangyari po ba sa inyo at kay Sir? Ayos lang po ako. Ipagkatiwala niyo po sa akin. Hindi ko kayo hahayaang mawalan ng trabaho. Nangako ako at umalis sa kapihan. Pag-uwi ko, may tahimik na determinasyon. Binuksan ko ang pinto ng opisina ni Ricardo sa ikalawang palapag. Maliban sa paglilinis, hindi ako pumapasok sa kwartong ito. Mahigpit na ipinagbawal ni Ricardo na pumasok ako dahil sa mga mahahalagang dokumento ng trabaho. Kilala ko ang kanyang pag-uugali. Mayabang, pero pabaya sa mga mahahalagang bagay. Itinatago niya ang mga mahahalagang bagay sa lugar na madali niyang maabot, sa likod ng estante ng libro, sa mga drawer ng desk, sa ilalim ng carpet. Pagkatapos ng 1 oras na paghahanap, napansin ko ang isang kakaibang puwang sa ilalim ng pinakamababang drawer ng desk. Dahan-dahan kong itinaas ang ilalim na tabla at nakita ang isang hindi pamilyar na itim na file at isang passbook. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso habang binubuksan ko ang passbook. Ang pangalan ng account ay hindi kay Ricardo o sa kumpanya. Ngunit ang tunay na nagpatindig ng aking balahibo ay ang isang kontratang nakasingit sa tabi ng passbook. Nang makita ko ang pabalat ng kontratang iyon, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Hindi lang pangalan ng kabit niya ang nakasulat doon. Nang makita ko ang pabalat ng deed of sale na nakatago sa ilalim ng isang hindi pamilyar na passbook sa likod ng drawer ng opisina ni Ricardo, hindi ako makapaniwala at napahinto ako sa paghinga. Nakasulat doon ang address ng isang mamahaling high-rise condominium sa Rockwell, Makati at ang halaga ng pagbili na 10-10 milyong piso. Sa hanay ng bumibili, nakasulat ang pangalan ng aking asawa, si Ricardo Vargas. Ngunit ang tunay na nagpanginig sa akin sa takot at galit ay ang nasa ibabang hanay. Co-maker guarantor, Elena Vargas. Malinaw na nakasulat ang pangalan ko roon. Ang sulat kamay ay walang dudang kay Ricardo. At sa tabi ng pangalan, malinaw na nakatatak sa pula ang aking selyo na dapat ay nasa ilalim ng aking mahigpit na pangangalaga. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan at ang panlalamig ng aking mga daliri. Nang hindi ko nalalaman, kinuha ni Ricardo ang aking selyo at ginawa akong garantor para sa isang utang na 10-10 milyong piso. Kung, tulad ng sinabi ni Mr. David, bumagsak ang kumpanya at hindi na makabayad si Ricardo ng utang, ang lahat ng malaking utang na iyon ay mapupunta sa akin. At sa collateral section ng kontratang ito, nakasulat ang address ng bahay na tinitirhan namin ngayon. Para bilhin ang pugad ng pag-ibig nila ng kanyang kabit, ginawa ni Ricardo na panangga sa utang ang kanyang asawa na matagal nang kasama at handa pa siyang kunin ang bahay na matagal kong pinrotektahan. Ganito ka na pala kasama, bulong ko sa tuyong boses. Hindi kalungkutan ang naramdaman ko, kundi isang matinding pagkasuklam at isang tahimik na galit na determinadong hindi patatawarin ang lalaking ito. Kinuha ko ang aking smartphone at tinitiyak na hindi nanginginig ang aking mga kamay. Kinuhanan ko ng maraming larawan ang lahat ng pahina ng kontrata at ang laman ng passbook. Ang mga talaan sa passbook ay nagpapakita ng mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo ng kumpanya na ginamit para sa down payment ng condominium at pagbabayad sa mga mamahaling butik. Ang lahat ng ito ay magiging malakas na sandata laban kay Ricardo. Matapos kong kunan ng larawan ang lahat ng ebidensya, maingat kong ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos at umalis sa opisina. Nang gabing iyon, pasado 1:00 ng madaling araw,
Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto. Elena, nakauwi na ako. Pumasok sa sala si Ricardo, amoy alak, habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Welcome home. Kukuha kita ng tubig, sabi ko. Tinatago ang galit mula sa nakita kong kontrata kanina, suot pa rin ang maskara ng isang masunuring asawa. Haay, pagod. Nakasara na naman ako ng malaking deal. Kung wala ako, hindi na tatakbo ang kumpanyang yon. Mayabang natawa ni Ricardo habang bumagsak sa sofa. Matapos inumin ng isang basong tubig, agad siyang nakatulog at humilik ng malakas. Ang kanyang Amerikana ay dumula sa sahig. Mula sa bulsa nito, sumilip ang isang itim na smartphone. Tinitigan ko ng malamig ang natutulog na mukha ni Ricardo. Ang mukha ng lalaking nakabukas ang bibig habang natutulog ay wala nang bakas ng lalaking nangako 20 taon na ang nakalipas na pasasayahin ako. Isa na lamang siyang pangit na matandang lalaki na puno ng kasakiman. Walang ingay kong kinuha ang smartphone mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ko ang screen, humingi ito ng passcode. Sa pagkakakilala ko kay Ricardo, hindi siya maglalagay ng komplikadong password. Gagamitin niya ang numerong pinakagusto niya. Walang pag-aalinlangan kung tinipa ang 0825 ang kanyang kaarawan. Madaling nabuksan ang lock. Agad kong binuksan ang messaging app. Ang nakapin sa pinakataas ay isang pag-uusap na may pangalang Katrina. Ang icon ay isang selfie ng isang batang babae na nakapulang bestida. Nang buksan ko ang chat, nasaksihan ko ang isang serye ng nakakasulasok na matatamis na pag-uusap. Katrina, Ricky, ang cute talaga ng diamond ring na nakita natin kanina. Matagal ko ng pangarap yon. Ricardo, bibilhin ko para sa'yo ang pinakamaganda, Kat. Ikaw ang yaman ko. Katrina, talaga? Kailan mo bibilhin? Ricardo, sa susunod na buwan, pagkatapos kong malampasan ang isang malaking proyekto. I-reserve mo ang Oktubre 11. Nagpabook na ako sa pinakamagandang restaurant. Doon ko ibibigay sa'yo. Oktubre 11. Sa sandaling makita ko ang petsang iyon, humigpit ang hawak ko sa smartphone. Ang Oktubre 15 ay ang aming 20 anibersaryo ng kasal. Gagamitin ni Ricardo ang aming anibersaryo bilang araw ng pagdiriwang para ibigay ang 1,000,000 pisong singsing sa kanyang kabit. Sa paggamit ng dahilan ng anibersaryo, hindi siya paghihinalaan ng mga tao sa paligid at sa kumpanya kahit umuwi siya ng gabi o hindi umuwi. Napakasama ng kanyang kalkulasyon. Habang nag-i-scroll ako sa screen, sunod-sunod kong kinuhanan ng larawan ang kanilang pag-uusap gamit ang aking sariling smartphone. Ang mga plano para sa biyahe, mga masasakit na salita tungkol sa akin, at mga ulat tungkol sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya lahat ay naroon. Katrina. Pero, okay lang ba ang asawa mo? Hindi ba siya magagalit kapag nalaman niyang sa akin mo lang ginagastos ang pera mo? Ang sagot ni Ricardo sa mensaheng iyon ay mas malupit pa sa aking inaasahan. Ricardo, huwag kang mag-alala. Ngayon, walang napapansin. Ang titulo ng bahay, mga selyo ko, lahat ako ang may hawak. Bukod pa riyan, ang joint savings account namin, na nasa pangalan niya ay ililipat ko na lahat sa ibang account ko sa susunod na buwan. Katrina, ha? E di mawawalan siya ng pera? Ha? Ricardo, ayos lang yon. 20 taon ko na siyang pinapakain gamit ang pera ko. Kapag medyo umayos na ang pag-aalaga kay mama, palalayasin ko na siya sa anumang dahilan. Kasambahay lang naman yon. Katrina, maghintay ka lang. Kapag naibenta ko ang bahay, bibilhan kita ng mas malaking kondo. Palalayasin ako ng walang pera at gagamitin ang pera para magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Iyon ang huling plano ni Ricardo para sa akin, na sumuporta sa kanya sa loob ng 20 taon at nag-alaga pa sa kanyang ina. Kung iyan ang plano mo, mayroon din akong sariling plano. Tahimik akong natawa sa madilim na sala. Walang luhang tumulo. Tanging isang malamig at matalim na damdamin ang naramdaman kong nabubuo sa loob ko. Noon, isang bagong mensahe ang lumabas sa itaas ng screen ng smartphone ni Ricardo, 2:00 ng madaling araw. Galing kay Katrina. Katrina, gising ka pa, Ricky? Excited na ako para sa Oktubre 15. Bago ka pumunta sa restaurant, siguraduhin mong papirmahan mo sa asawa mo yung pinag-usapan nating dokumento, ha? Kung hindi, hindi ko tatanggapin ang singsing. Pinag-usapan nating dokumento. Agad kong naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Pinatay ko ang smartphone at ibinalik ito ng tahimik sa bulsa ni Ricardo. Sa labas ng bintana,
Ang malamig na hangin ng taglagas ay yumuyugyog sa mga puno. Nagsimula na ang laban. Kailangan kong makipagkita sa taong iyon bukas ng umaga. Kinaumagahan, gumising ako ng alas 5, tulad ng dati, at tahimik na bumangon sa kama. Ang mga pag-uusap nila ng kanyang kabit na nakita ko sa smartphone ni Ricardo kagabi at ang mga hindi kapani-paniwalang kontrata na natagpuan ko sa opisina ay umiikot sa aking isipan, ngunit ang aking ekspresyon sa salamin ay nakakagulat na kalmado at malamig. Bumaba ako sa unang palapag at nagsimulang maghanda ng almusal para sa aking biyenan, si Doña Conchita. Nilagang gulay na mababa sa asin, malambot na kanin, at mainit na sabaw. 20 taon ko na itong ginagawa araw-araw. Sa pag-iisip na malapit na itong matapos, kakaibang lakas ang dumaloy sa aking mga kamay habang hawak ko ang kutsilyo. Alas 7 ng umaga, pumasok si Ricardo sa dining room na nakasuot ng mamahaling suit humihikab. Magandang umaga, Elena. May kliyente ako ngayon kaya gabi na ako uuwi. Humigop siya ng kape at bahagyang umiwas ng tingin. Pag uwi ko mamaya, mayroon akong dokumento na kailangan mong pirmahan. Para sa renewal ng insurance ng kumpanya, kailangan ng sulat kamay na pirma at selyo ng asawa. Ihanda mo na ang selyo mo. Tumango ako ng bahagya habang nakatalikod. Sige, ilalabas ko na sa mesa. Ngumiti ako ng malamig sa aking isipan. Malinaw na ito ang pinag-usapan nilang dokumento na sinabi ni Katrina kagabi. Isang karagdagang dokumento para gawin akong co-maker sa isang utang na 10-10 milyong piso o marahil isang waivers ng ari-arian na pabor sa kanya. Siguraduhin mo ha? Mahalaga to, para maprotektahan ang kumpanya ko, sabi ni Ricardo na may ngiting mapanlinlang. Naniniwalang lubos niya akong naloko, at lumabas ng pinto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalik sa bahay. Ngunit agad itong sinira ng isang nakakairitang tunog ng bell mula sa kwarto ng aking biyenan sa itaas. Jingle, jingle, jingle. Elena, hanggang kailan mo ako paghihintayin? Huminga ako ng malalim. Inilagay ang almusal sa isang tray at umakyat sa hagdan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Doña Conchita na nakaupo sa kama, nakatingin sa akin ng masama. Ang tagal mo. Anong klaseng manugang ka? Para paghintayin ang biyenan mong hirap maglakad. Pasensya na po, Mama. Handa na po ang almusal. Nang ilalagay ko na sana ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama, biglang, bang! Sadyang tinabig ni Doña Conchita ang aking braso. Nawalan ako ng balanse, at ang mangkok ng mainit na sabaw ay nahulog, gumawa ng malakas na tunog, at tumapon sa aking paanan. Aray! Ang mainit na sabaw ay tumama sa aking paa na may medyas. Isang matinding sakit ang naramdaman ko, ngunit kinagat ko ang aking labi at pinigilan ang pagsigaw. Nako, ang lampa mo kasi kaya natapon. Kasalanan mo, sabi ni Doña Conchita, nang walang bahid ng pagsisisi, at sa halip ay mukhang masaya pa. Mula pa noon, ganyan ka na talaga. Pinalaki ka kasi ng mahirap mong magulang kaya wala kang modo. Ang anak ko ay isang presidente. Ang isang babaeng walang pinag-aralan na tulad mo ay hindi dapat nakatapak sa bahay na to. Na naman, ang laging panlalait ni Doña Conchita sa aking yumaong mga magulang. Ang aking mga magulang ay may maliit na karinderya at nagtrabaho sila mula umaga hanggang gabi para lang mapalaki ako. Mahirap kami. Pero sila ang pinakamabait na tao na nagturo sa akin na mamuhay ng tapat. Noon, tuwing nilalait niya ang aking mga magulang, umiiyak ako sa sama ng loob at tinitiis ko. Pero ngayon, iba na ako. Tahimik kong pinunasan ng basahan ang nagkalat na tokwa, gulay, at ang sahig na nabasa ng sabaw. Habang nakaluhod ako at nagpupunas, tiningnan ako ni Doña Conchita mula sa itaas at nagbitiw ng mas masasakit na salita. Sabi pala ni Ricky, ibebenta daw niya itong lumang bahay at bibilhan niya ako ng mas malaki at magandang kondo na may kasambahay. Sa mga salitang iyon, biglang tumigil ang kamay kong may hawak na basahan. Kondo po? Oo. At saka, yung bagong empleyado daw sa kumpanya ni Ricky, si Miss Katrina, isang bata at magandang babae, gusto raw niya akong alagaan. Dinalhan pa niya ako ng mamahaling melon noong isang araw. Hindi tulad mo na laging malungkot. Siya ay masayahin at mabait. Sana siya na lang ang maging manugang ko. Sa mga sinabi ni Doña Conchita, naintindihan ko ang lahat. Si Ricardo at ang kanyang kabit na si Katrina ay nakuha na ang loob ng aking biyenan. Imposibleng alagaan ng batang si Katrina, ang mahirap at masungit na si Doña Conchita. Ang tanging habol niya ay ang pera ni Ricardo
at ang posisyon bilang asawa ng presidente kapag pinalayas na ako. Marahil ay sinabi ni Ricardo, kapag pinalayas natin si Elena, masayang aalagaan ka ni Katrina. At si Doa Conchita, na nadala sa pekeng ngiti ng isang batang babae na pumupuno sa kanyang kayabangan, ay kasabwat na sa plano na palayasin ako. Sa loob ng 20 taon, isinakripisyo ko ang aking buhay para protektahan ang pamilyang ito. Nang muntik nang malugi ang kumpanya ni Ricardo, ako ang nagmakaawa sa mga kamag-anak para makahiram ng pera. Nang mabalian ng binti si Doña Conchita at hindi na makapunta sa banyo ng mag-isa, ako ang araw-araw na nag-aalaga sa kanya habang si Ricardo ay nandidiri sa amoy. Ngunit ang mga taong ito ay tinatawanan lang ang lahat ng aking pinaghirapan at handa akong itapon na parang basura para lang sa isang mamahaling melon na dala ng isang batang kabit. Higit pa sa galit, naramdaman ko ang isang malalim na kalungkutan at isang tiyak na desisyon na wakasan na ang lahat. Ganoon po ba? Napakabait naman po pala ni Miss Katrina. Panatag na po siguro kayo, Mama. Sumagot ako sa boses na walang bahid ng emosyon. Siyempre, simulan mo na ring ayusin ang mga gamit mo. Huwag mong isipin na habang buhay kang makakakapit sa pamilya Vargas, sabi ng aking biyanan na may pagmamalaki. Tahimik akong yumuko at umalis sa kanyang kwarto. Ang aking mga hakbang pababa ng hagdan ay nakakagulat na magaan. Wala nang pag-aalinlangan. Hindi na kailangang kaawaan pa ang pamilyang ito. Sila mismo ang yumurak sa aking pagkatao at pinili ang landas patungo sa kanilang pagkawasak. Pagbalik ko sa kusina, habang pinapalamig ng malamig na tubig ang aking napasong paa, tiningnan ko ang orasan. 10:00 ng umaga. Mabilis kong hinubad ang aking apron at nagbihis ng damit pang-alis. Mayroon akong kailangang makita ngayon. Isang tao na tutulong sa akin na malutas ang misteryo ng malaking utang na ipinapasa sa akin ni Ricardo at ihanda ang aking paghihiganti. Sa loob ng aking bag, inilagay ko ang aking smartphone na naglalaman ng mga larawan ng kontrata na kinunan ko kagabi at ang aking selyo. Pagbukas ko ng pinto, hinaplos ng malamig na hangin ng taglagas ang aking pisngi. Noong sandaling iyon, tumunog ang aking smartphone. Sa screen, isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, pinindot ko ang call button at inilagay ang smartphone sa aking tainga. Hello, Vargas Residence. Nang magpakilala ako, isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ang narinig ko sa kabilang linya. Elena, ikaw ba yan? Ang tagal na nating hindi nag-uusap. Sa pagkarinig ko sa boses na iyon, naramdaman kong bahagyang lumuwag ang tensyon na aking nararamdaman. Ito ay tawag mula sa isang matandang kaibigan na nakakakilala sa aking nakaraan na hindi ko na nakontak mula nang ikasal ako kay Ricardo, 20 taon na ang nakalipas. Elena. Ikaw ba yan, Hija? Ang tagal na nating hindi nag-uusap. Ang malalim at mahinahong boses sa kabilang linya ay nagpagaan ng aking pakiramdam. Ang may-ari ng boses na iyon ay si Attorney De Leon. Isang veteranong abogado na 18 taong gulang na ngayon. Si Attorney De Leon ay suki sa karinderya ng aking mga yumaong magulang at siya rin ang tumulong sa akin sa komplikadong proseso ng mana at pagsasara ng negosyo nang sila ay pumanaw. Mula nang ikasal ako kay Ricardo at pumasok sa pamilya Vargas, pinutol ko ang ugnayan sa kanya dahil sa pagpipilit ng aking biyanan na putulin ang koneksyon sa mga kakilala mula sa pagiging mahirap. Attorney, pasensya na po sa abala. Nag-iwan po ako ng mensahe sa inyong voicemail. Ayos lang, Elena. Narinig ko ang pagmamadali sa boses mo, kaya agad akong tumawag pabalik. May problema ba kayo ng asawa mo? Ang kanyang mainit na pag-aalala ay halos magpaiyak sa akin. Sa loob ng 20 taon na walang sinumang masandalan, tinitiis ang lahat sa isang malamig na tahanan. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa aking puso. Attorney, kailangan ko po talaga ng tulong ninyo para protektahan ang aking buhay at ang kumpanyang aking pinaghirapan. Sige, pumunta ka kaagad sa opisina ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong araw ko. Isang oras ang lumipas, nakaupo na ako sa sofa ng law office ni Attorney De Leon. Ang kwarto ay tulad pa rin ng dati, amoy libro at kape, isang lugar na nagbibigay ng kapanatagan. Sa harap ni Attorney De Leon, na mas maraming puting buhok na ngayon ngunit mayroon pa ring malumanay na ngiti, inilatag ko ang lahat ng ebidensyang nakuhanan ko ng litrato kagabi. Ang mga malalaswang mensahe nila ng kabit, ang passbook ng lihim na account na nagpapakita ng pagnanakaw sa pondo ng kumpanya,
at ang kontrata ng condominium na may peking pirma at selyo ko bilang guarantor. Habang tinitingnan ni Attorney De Leon ang bawat larawan, unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Naging ganito na ba talaga kahangal si Ricardo? Malalim siyang napabuntong hininga at tiningnan ako ng may matalas na mga mata. Elena, hindi lang ito simpleng issue ng pagtataksil. Ang paggamit ng iyong selyo, nang walang pahintulot, para gawin kang guarantor ay isang krimen ng falsification of private documents. Bukod dito, ang paglilipat ng pondo ng kumpanya sa ibang account ay isang malinaw na paglabag sa tiwala ng kumpanya. Nasa malaking panganib ka. Alam ko po, mamayang gabi, sasabihin niyang para ito sa renewal ng insurance ng kumpanya at pipilitin akong pirmahan ang huling kasunduan sa utang na ito. Ikinuwento ko ang lahat tungkol sa kakaibang kilos ni Ricardo kaninang umaga. Nag-krus ng braso si Attorney De Leon at nag-isip sandali. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na itim na aparato mula sa kanyang drawer, isang maliit na voice recorder. Makinig ka, Elena. Kapag dinala ni Ricardo ang dokumento mamaya, huwag kang tatanggi. Kung tatanggi ka, maghihinala siya at gagawa ng ibang paraan. Kaya pumirma ka. Pero, hindi po ba ako ang magbabayad ng utang? Huwag kang mag-alala. Bago ka pumirma, siguraduhing buksan mo ang recorder na ito. At tanungin mo siya, ito ba yung para sa insurance ng kumpanya? Para kumpirmahin. Kailangan nating makuha ang kanyang boses habang pinipilit kanyang pumirma sa ilalim ng panlilinlang. Ang isang kontratang nakuha sa pamamagitan ng panloloko ay maaaring ipawalang bisa. Bukod dito, bukas na bukas, pumunta ka sa munisipyo, ipawalang bisa ang rehistro ng iyong kasalukuyang selyo at magparehistro ng bago. Magpapadala rin tayo ng notice of nullity sa bangko. Sa gayon, ang plano ni Ricardo ay ganap na mabibigo. Ang mga malinaw na tagubilin ni Attorney De Leon ay nag-alis ng ulap ng pangamba sa aking isipan. Salamat po, Attorney. Matagal na po akong nag-iisa at hindi ko alam ang gagawin. Matagal ka nang matiisin, Elena. Kahit noong mawala ang iyong mga magulang, hindi ka nagreklamo at alam kong naghirap ka para sa kumpanya ng asawa mo. Tama na, hindi mo na kailangang maging biktima pa nila. Susuportahan kita ng buo sa laban na ito para mabawi mo ang iyong buhay. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, umiyak ako ng malakas. Ang mga luhang hindi ko inilabas kahit gaano pa karaming pangiinsulto ang natanggap ko sa malamig na bahay ng aking biyenan ay bumuhos na parang agos ng tubig. Nang gabing iyon, pasado 10:00, umuwi si Ricardo. Elena, dala ko na yung sinasabi kong papeles. Nailabas mo na ba ang selyo? Sabi ni Ricardo na may halong kasabikan habang hinuhubad ang kanyang Amerikana at inilapag ang isang papel sa mesa. Sa loob ng bulsa ng aking apron, tahimik kong pinindot ang record button ng voice recorder na hiram ko kay Attorney De Leon at lumapit sa mesa. Ang itaas na bahagi ng dokumento ay sadyang tinakpan ng brochure ng ibang kumpanya. Ang tanging nakalabas ay ang bahagi para sa pirma at selyo. Mahal, pagod ka na. Ito ba yung sinasabi mo kaninang umaga na para sa renewal ng insurance ng kumpanya? Tanong ko. Nagpapanggap na isang inosenteng asawa. Saglit na nag-iba ang tingin ni Ricardo, ngunit agad siyang ngumiti ng mapanlinlang. Oo, para to sa'yo at kay mama. Para hindi kayo mahirapan kung may mangyari sa akin. Bilang asawa ng presidente, kailangan dito ang pirma at selyo mo. Mahirap lang intindihin ang mga detalye, kaya pumirma ka na lang dito. Sa loob ng aking isipan, ngumiti ako ng malamig habang kinukuha ang panulat. Sige, salamat sa pag-iisip mo sa amin. Mabilis kong isinulat ang aking pangalan at malakas na itinatak ang selyo na kinuha niya mula sa akin. Ayan, perpekto! Sabi ni Ricardo na parang nakakuha ng isang kayamanan, sabay agaw sa dokumento at ngumiti ng may kasiyahan. Maliligo na ako, baka gabihin ako bukas. Habang pinapanood ko ang likod ng aking asawa na masayang naglalakad patungo sa banyo, pinatay ko ang recorder sa aking bulsa. Ang unang patibong ay handa na. Sa sandaling subukan niyang bilhin ang condominium para sa kanyang kabit, hihinto ang loan application at siya ay mapupunta sa bingit ng desperasyon. Ngunit ang aking laban ay hindi pa tapos. Umupo ako sa sofa sa sala at binuksan ang isang brown na sobre na ibinigay sa akin ni Attorney De Leon bago ako umalis. Elena, may napansin akong kakaiba sa records ng B account niya. Ginamit ko ang aking mga koneksyon para mag-imbestiga.
Naalala ko ang mga sinabi niya. Sa loob ng sobre, may ilang pahina ng ulat ng investigasyon. Binasa ko ang mga dokumento. At sa susunod na sandali, hindi ako makapaniwala sa aking nabasa at napahinto ako sa paghinga. Ang B account, na akala ko ay pinag-iipunan ni Ricardo ng pera mula sa pagnanakaw sa kumpanya para sa kanyang kabit, ay hindi pala naglalaman ng kita ng kumpanya. Nakasulat sa dokumento ang tunay na pinagmulan ng pera at ang nakakatakot na lihim na pagkatao ng kabit na si Katrina. Akala ni Ricardo ay niloloko niya ako, ngunit sa katotohanan, siya mismo ang pumasok sa isang matamis na bitag ng isang mapanganib na babae. Ang laman ng brown na sobre na ibinigay ni Attorney De Leon ay nagdulot ng malamig na pawis sa aking likod. Ang lihim na account na ginawa ni Ricardo para tustusan ang kanyang buhay kasama si Katrina, na akala ko'y mula sa unti-unting pagnanakaw sa kita ng kumpanya, ay may mas masahol pa palang pinagmulan. Ang 10-10 milyong piso sa account na iyon ay hindi kita ng kumpanya. Ipinangkolateral ni Ricardo ang mahahalagang lupa at warehouse ng kumpanya, mga ari-ari ang pinaghirapan naming makuha noong kami nagsisimula pa lamang sa mga kahina-hinalang lending company para makautang. Nang malaki sa mataas na interes, ang kumpanya ay palubog na. Ang ipinagmamalaki ni Ricardo na pinakamataas na kita ay isang kasinungalingan. Sa katotohanan, ang mga matatandang opisyal tulad ni Mr. David ay desperadong naghahanap ng paraan para mapanatili ang kumpanya. Ngunit si Ricardo, sa halip na iligtas ang kumpanya, ay ginamit ang natitirang mga ari-arian nito para sa kanyang mga personal na utang para sa kanyang kabit. Isa pang ulat ang naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa totoong pagkatao ni Katrina Reyes. Ang 32 taong gulang na magandang receptionist na itinuturing ni Ricardo na isang anghel na dalisay at tapat sa kanya ay may madilim na nakaraan. 2 beses na siyang nasangkot sa mga katulad na sitwasyon, kung saan nilapitan niya ang mga mayayabang na may-ari ng negosyo at sinira ang kanilang mga pamilya. Ang kanyang modus ay laging pareho: palakasin ang loob ng lalaki, pabilihin ng mamahaling kondominium at alahas, at kapag nakuha na niya ang lahat, ibebenta niya ang mga ito at maglalaho na parang bula bago pa man tuluyang bumagsak ang kumpanya. Isa siyang propesyonal na manloloko, na ang target ay mga may edad na negosyante, si Ricardo, na nag-aakalang isa siyang makapangyarihang lalaki na kayang suportahan ng isang batang babae, ay sa katotohanan, isang hangal na biktima na nahulog sa matamis na patibong ni Katrina, handa ng sipsipin hanggang sa huling buto. Kawawang nilalang, bulong ko sa tahimik na sala, nanginginig ang mga kamay na may hawak ng ulat. Higit pa sa galit, naramdaman ko ang pagkadismaya at pagkamangha. Ang lalaking sinuportahan ko sa loob ng 20 taon ay ganito pala kababaw, isang taong handang isakripisyo ang kanyang kumpanya at pamilya para sa kanyang kayabangan. Kung hindi ko nalaman ang lahat at natuloy ang pagpirma sa guarantor form, sa sandaling iwanan si Ricardo ni Katrina at mag-file siya ng bankruptcy, ang lahat ng malaking utang ay mapupunta sa akin. Kinaumagahan, nang dalhin ko ang almusal sa aking biyenan, masaya siyang nanonood ng horoscope sa TV. Elena, sinabi sa akin ni Ricky kahapon, sa susunod na buwan daw ay matatapos na ang lahat ng papeles para sa bagong kondo. May malaki raw na guest room doon. At may bago raw na mag-aalaga sa akin. Masayang sinabi ni Doña Conchita na parabang nananadya. Ganoon po ba? Mukhang masaya po iyon. Sagot ko ng walang emosyon. Hindi siya nasiyahan at tumawa ng mapanlait. Wala ka talagang class. Kapag dumating na ang bago, hihiwalayan ka na namin. Sa wakas, magkakaroon na rin ng disenteng pamumuhay ang pamilya Vargas. Ang biyanan ko, na nabubuhay lamang para sa kayabangan at reputasyon, ay marahil ang dahilan kung bakit lumaking mayabang si Ricardo. Hindi niya alam ang tunay na sitwasyon ng pamilya, na muntik na siyang maging garantor sa isang malaking utang na niloloko lang ng isang batang babae ang kanyang anak. Ang tanging pinapangarap niya ay ang isang magarbong buhay sa isang kondo kung saan siya ay aalagaan ng isang batang babae. Opo, Mama. Sa susunod na buwan, tiyak na magbabago na po ang lahat. Tahimik akong yumuko at umalis sa kwarto. Nang umagang iyon, agad akong kumilos. Pumunta ako sa munisipyo at ipinawalang bisa ang rehistro ng aking selyo na ginamit ni Ricardo nang walang pahintulot at nagparehistro ng bago. Pagkatapos, pumunta ako sa opisina ni Attorney De Leon at gumawa ng opisyal na dokumento para ipawalang bisa ang kontrata ng condominium, isang notarized letter
na may legal na bisa. Kapag ipinadala ito sa bangko at sa real estate company, ang kontrata ng pagiging garantor na pinirmahan ko kagabi ay mawawalan ng bisa. Ang loan application ni Ricardo para sa condominium ay tiyak na mahihinto. Ang aking mga paghahanda ay unti-unting natatapos. Ngunit ang aking kapanatagan ay hindi nagtagal. Bandang 3:00 ng hapon, habang naglilinis ako ng bahay, nag-vibrate ang aking smartphone. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Mr. David. "Hello, Mr. David. Anong nangyari?" Nang sagutin ko ang tawag, ang boses ni Mr. David ay puno ng pag-aalala at paghingal. "Mrs. Vargas, delikado po. Si Sir Ricardo." Bigla niyang sinusubukang ilipat ang lahat ng natitirang pera mula sa main bank account ng kumpanya papunta sa ibang account at pinipilit pa niyang bayaran agad ng mga matatagal ng kliyente ang kanilang mga utang ngayong buwan. Natigilan ako. Hindi lang pambili ng down payment para sa kondo at regalo sa kabit, sinusubukan din ni Ricardo na kunin ang huling pondo ng kumpanya para sa kanyang pagtakas kasama si Katrina. "Mrs. Vargas, kung tatakbuhin ni Sir ang pera, hindi na namin mababayaran ang sahod ng mga empleyado sa susunod na buwan. Tiyak na babagsak ang kumpanya." Narinig ko ang puno ng hinanakit na boses ni Mr. David sa kabilang linya para kay Mr. David, na nagtiwala at sumuporta kay Ricardo sa loob ng 20 taon. Ito ay isang napakasakit na pagtataksil. "Mr. David, kumalma po kayo." Napansin kong ang aking boses ay nakakagulat na kalmado at malamig. "Kailan niya planong gawin ang paglilipat ng pondo?" "Sa Oktubre 16 po. Sa darating na Martes, may malaking papasok na bayad mula sa isang transaksyon at plano niyang ilipat agad ito sa ibang account. Oktubre B16. Matapos niyang bigyan ng singsing si Katrina sa isang mamahaling restaurant sa aming anibersaryo sa Oktubre 15, plano niyang tumakas kinabukasan dala ang lahat ng pera ng kumpanya. Ang lahat ng mga tuldok ay nagdugtong-dugtong na. Naiintindihan ko, Mr. David. Pipigilan ko po siya. Kaya't tipunin ninyo ang iba pang mga opisyal at ihanda ang mga ebidensya ng pandaraya ni Sir. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Mrs. Vargas, maniwala po kayo sa akin. Matatapos po ang lahat sa gabi ng Oktubre 15. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan ang kalendaryo. Isang linggo na lang bago ang Oktubre 15, sa gabing iyon, habang sila ay nagtatawanan at umiinom ng alak, kailangan kong maghanda ng pinakamagandang entablado para sa kanila. Kinuha ko ang aking smartphone at hinanap ang isang numero sa aking contact list. Ito ay numero ng may-ari ng isang maliit na reloserya at alahas na matagal ko nang kakilala. Ang tindahan kung saan in-order ni Ricardo ang singsing para kay Katrina. "Hello, Mang Ben? Si Elena po ito. Kamusta na po kayo? Mayroon po sana akong hihilingin tungkol sa singsing na in-order ng asawa ko." Ibinaba ko ang aking boses para walang makarinig at dahan-dahan kong ibinigay ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang paghinga ng may-ari sa kabilang linya. Hindi pa alam ng aking asawa kung anong sumpa ang ipinaukit ko sa magandang singsing na dapat sanay para sa kanyang kabit. "Pirmahan mo to. Pagod na rin ako sa'yo. Sa isang babaeng walang kabuhay-buhay. Tapos na akong magligpit ng hapunan at nagpupunas ng kamay sa kusina nang ihampas ni Ricardo ang isang papel sa mesa ng sala. Ang berdeng papel na iyon ay isang divorce form na pirmado na niya. "Ano to?" Mahinahon kong tanong. Nagkrus ng braso si Ricardo at tiningnan ako ng may pagmamaliit. "Alam mo na siguro, mayroon na akong babaeng tunay na minamahal. Sa susunod na buwan, lilipat na kami sa isang mas ligtas at mamahaling kondominium. Kaya't tapos na tayo ngayon." Walang bahid ng pagsisisi, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, na para bang nagtatapon lang siya ng isang lumang gamit. Noon, ang aking biyenan na nanonood ng TV sa sofa ay masayang sumingit. "Tama yan, Elena. Ang bagong mapapangasawa ng anak ko, si Miss Katrina, ay bata, mabait, at napakamaalaga. Hindi tulad mo na kahit anong turo, hindi matutunan ng mga pamantayan ng pamilya Vargas. Pumirma ka na at umalis." Walang pakialam si Doña Conchita kung mawawalan ako ng tirahan. Ang tanging nasa isip niya ay ang pantasya na may isang batang manugang na mag-aalaga sa kanya. "At may mga kondisyon," sabi ni Ricardo. Itinuturo ang kanyang daliri sa akin. "Wala kang makukuhang kahit ano. Ang bahay na ito at ang pera sa bangko ay pinaghirapan ko bilang presidente. Ikaw, sa loob ng 15 taon, wala kang trabaho, nagpapahinga lang sa bahay at nag-aalaga kay mama.
Wala akong obligasyon na bigyan ng kahit ano ang isang housewife na walang kinikita. Bibigyan kita ng 1 milyong piso bilang pampalubag loob. Sapat na yan. Halos mahilo ako sa mga narinig ko. Sino ang nagbigay ng lahat ng kanyang ipon nang muntik nang malugi ang kumpanya? Sino ang nagsakripisyo ng lahat ng kanyang oras para mag-alaga sa biyanan nang ito'y na bedridden? Ganap na binaliwala ni Ricardo ang katotohanan dahil sa pag-aalaga ko sa pamilya, nagawa niyang magtrabaho ng malaya. 1 milyong piso para umalis ako sa bahay na to? Oo, pero nagpatuloy si Ricardo sa mga hindi kapani-paniwalang salita. Ang paglipat sa bagong kondo ay sa susunod na buwan pa. Hanggang doon, araw-araw kang pupunta dito mula sa apartment mo para alagaan si mama at magluto. Si Katrina ay abala sa paghahanda sa kasal at pagpili ng mga gamit. Bilang pasasalamat sa 20 taong pagpapakain ko sa'yo, natural lang yan. Napakasama ng ugali. Habang nangangarap sila ng matamis na buhay sa isang magarbong bagong tahanan, gusto nilang gawing isang walang bayad na tagapag-alaga ang asawang kanilang itinakwil. Si Doña Conchita ay tumatawa ng may pagtatagumpay. Tama yan. Hindi pwedeng mag-alaga sa akin ang bagong manugang. Hanggang bago lumipat, responsibilidad mong alagaan ako. Halos sumabog ang aking dugo sa galit. Gusto kong punitin ang berdeng papel na ito at isampal sa kanilang mga mukha. Ngunit huminga ako ng malalim at kinuyom ang aking kamao sa loob ng bulsa ng aking apron. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Naalala ko ang mga salita ni Attorney De Leon. Kailangan kong hayaan silang maging kampante at isara ang lahat ng kanilang mga daan. Kailangan kong gampanan ang papel ng isang masunurin at kaawa-awang asawa. Sige, salamat sa lahat. Pinatay ko ang aking emosyon at kinuha ang panulat sa mesa. Isinulat ko ang aking pangalan sa hanay ng asawang babae at tahimik na itinatak ang aking bagong selyo na ipinarehistro ko kahapon. Ayan! Sigaw ni Ricardo sa tuwa nang makita niyang hindi ako tumutol. Marahil ay iniisip niyang isa akong walang magawang babae na walang kayang sabihin kung wala siya. At saka, iwan mo na rin dito ang passbook at cash card ng household budget na hawak mo. Para hindi ka makakuha ng pera, ako na ang hahawak simula ngayon. Sige po, kinuha ko mula sa drawer ang passbook at card ng aming household budget at ibinigay ito kay Ricardo. Mabutit madali kang kausap. Maliligo na ako. Simulan mo nang maghanap ng apartment bukas, sabi ni Ricardo habang kumakanta. Yakap-yakap ang divorce form at passbook papunta sa banyo. Si Doa Conchita ay bumalik na rin sa kanyang kwarto. Nasiyahan. Sa madilim na sala, nag-iisa akong ngumiti ng malamig. Akala ni Ricardo ay nanalo na siya. Ngunit hindi niya alam na habang nagpapalit ako ng selyo, nagsampa na rin ako ng request to deny divorce filing sa munisipyo. Kahit dalhin pa niya ang divorce form na iyon bukas, hinding-hindi ito tatanggapin. Ito'y magiging isang piraso ng basura lang. At ang passbook na may pagmamalaki niyang kinuha, ang milyon-milyong ipon doon, ay nailipat ko na sa aking bagong personal na account bilang aking lehitimong bahagi ng ari-arian sa payo ni Attorney De Leon. Kapag sinubukan niyang mag-withdraw bukas, ilang daang piso na lang ang matitira. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Noon, nag-vibrate ang aking smartphone, isang maikling ulat mula sa detective na kinuha ko, na may kasamang isang larawan. Nakita ko ang kabit ni Ricardo, si Katrina. Ngunit ang kasama niya ay hindi si Ricardo, kundi isang hindi pamilyar na matabang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Magkahawak kamay sila, papasok sa isang napakamahal na hotel sa Maynila na may parehong matamis na ngiti na ipinapakita niya kay Ricardo. Ang mensahe ng detective ay nagsasabing, si Katrina Reyes ay nakikipag-ugnayan na sa kanyang susunod na target. Tila naghahanda na siya ng daan palabas dahil naramdaman niyang malapit nang bumagsak ang kumpanya ni Mr. Vargas. Natawa ako ng mahina sa dilim. Ricardo, iiwan mo ako para sa isang batang kabit, pero ang kabit mo ay naghahanda ng iwan ka. Ang larawan mula sa detective ay malinaw na nagpapakita kay Katrina Reyes, ang kabit ng aking asawa, na nakikipag-holding hands sa ibang matandang lalaki papasok sa isang mamahaling hotel. Tahimik kong tinitigan ang screen ng aking smartphone sa madilim na sala. Ganoon pala. Naunawaan ko na. Ang katotohanang palubog na ang kumpanya ni Ricardo at na siya'y baon sa utang sa mga kahina-hinalang nagpapautang kahit na sinusubukan niyang itago ito, ay matagal nang nalaman ni Katrina, isang propesyonal sa pagkuha ng pera mula sa mga may edad na lalaki. Bago pa man tuluyang malubog ang barko, plano niyang kunin ang lahat ng makukuha niya kay Ricardo.
at pagkatapos ay lumipat sa kanyang susunod na mayamang biktima. Iyon ang kanyang plano. Kinaumagahan, masayang pumasok si Ricardo sa trabaho. Dahil sa tahimik kong pagpirma sa divorce form at pag-abot ng passbook, inakala niyang nasa kanya na ang lahat ng kontrol. Ngayong araw, plano niyang papirmahan ang divorce form sa kanyang mga kaibigan bilang saksi at mayabang na isusumite ito sa munisipyo. Hindi alam na ito'y tatanggihan. Pagkaalis ni Ricardo, habang sinusuri ko ang bulsa ng kanyang suit bago ipalaundry, isang gusot na papel ang nahulog. Hindi ito resibo ng restaurant, kundi isang resibo mula sa isang mamahaling pawn shop na bumibili ng mga branded na gamit. Halaga ng pagbenta, Air 1.2 million. Mga bagay, Rolex ladies watch, Hermes handbag. Ang petsa ay 3 araw pa lang ang nakalipas. Sa pangalan ng nagbenta, nakasulat, nang manipis ang Katrina Reyes. Natawa ako ng malamig nang makita ko ang mga bagay. Ang relo at bag ay eksaktong tumutugma sa mga ipinagmamalaki ni Ricardo na binili niya para sa kaarawan ni Katrina na nakasulat sa kanilang mga mensahe. Si Ricardo, na nagnakaw ng pera ng kumpanya para pasayahin ang kanyang kabit, ay hindi alam na habang sinasabi ni Katrina na, "Sayang gamitin, itatago ko to," sa likod niya'y agad itong ibinebenta para sa cash. Hindi ko alam kung bakit nasa bulsa ni Ricardo ang resibo, marahil ay nahulog mula sa bag ni Katrina. Anuman, ito ay isa pang matibay na ebidensya ng totoong pagkatao ni Katrina. Inayos ko ang gusot na papel at maingat na inilagay sa isang file. 10:00 ng umaga, malakas na tumunog ang landline. Nang sagutin ko, isang galit na sigaw ni Ricardo ang narinig ko. "Elena, anong nangyari? Ano po iyon?" Mahinahon kong sagot. "Huwag kang magkunwari. Yung household account na kinuha ko sa'yo kagabi. Tiningnan ko sa ATM, ilang daang piso na lang ang laman. Nasaan ang milyon-milyong piso?" Nakikita ko sa aking isipan ang mukha ng aking asawa na galit sa harap ng ATM at tahimik akong napangiti. "Ah, yung pera? Inilipat ko na sa personal account ko kahapon." "Ano? Huwag kang magbiro. Pera ko yon. Magnanakaw ka. Isusumbong kita sa pulis." Sa kanyang nakakatawang banta, sumagot ako ng walang takot. "Sige, isumbong mo ako. Kahapon, sinabi mo na wala akong makukuha, di ba?" "Oo, sinabi ko na walang pera para sa isang walang trabahong tulad mo." "Kaya nga po, inilipat ko lang ang sarili kong pera. Ang perang nasa account na iyon ay ang aking 3 milyon na ipon bago pa man tayo ikasal at ang kinita ko sa pagtatrabaho sa supermarket. Ang pera na kinita mo ay ginastos mo lahat sa mga luho mo at sa kumpanya." Ang mga record ng passbook ay malinaw na nagpapatunay na ito ay aking sariling ari-arian. Kinumpirma ko na rin ito sa aking abogado. "Abogado?" Saglit na nanghina ang boses ni Ricardo, ngunit agad na bumalik ang kanyang kayabangan. Sigurado akong nadala ka lang ng libreng konsultasyon ng isang abogado. Sige na, sayo na ang ilang milyong piso. Sa susunod na linggo, may papasok na 10 milyon sa kumpanya at ang loan para sa kondo ay maaaprubahan na rin ngayon. Ikaw, mamuhay ka ng miserable sa isang lumang apartment kasama ang kakarampot mong pera. Ibinaba niya ang telepono. Kawawang lalaki. Hindi niya alam na nasa bingit na siya ng kapahamakan. Ang loan para sa kondo ay naharang na dahil sa aking notarized letter na nagpapawalang bisa sa aking pagiging guarantor. At ang perang plano niyang gamitin para sa pagtakas ay napigilan na rin. Nag-vibrate ang aking smartphone. Isang mensahe mula kay Mr. David. "Mrs. Vargas, nakausap ko na po ang lahat ng board members. Kumpleto na po ang ebidensya ng pandaraya at pagnanakaw ni Sir. Ang account kung saan dapat papasok ang bayad sa susunod na linggo ay inilipat na namin sa isang ligtas na corporate account na hindi niya magagalaw. Salamat po. Utang ko po ito sa inyo," ang tanging naisagot ko. Ngayon, lahat ng daan palabas para kay Ricardo ay sarado na. Walang loan, walang pera ng kumpanya, walang divorce, at ang kabit na pinag-alayan niya ng lahat ay maglalaho sa sandaling malaman nitong bangkarota na siya. "Elena, halika rito." Narinig ko ang mataas na boses ng aking biyenan mula sa itaas. Pag-akyat ko, nakita ko siyang nakaupo sa wheelchair, nagtatapon ng mga lumang damit at kimono mula sa aparador. "Mama, ano pong ginagawa ninyo? Hindi ako nagkakalat. Naglilinis ako. Sa susunod na buwan, lilipat na tayo sa kondo. Hindi bagay doon ang mga mabahong damit na ito."
Nangako si Katrina na bibilhan niya ako ng mga mamahaling damit na bagay sa bagong kondo. Masayang nagkukuwento si Doña Conchita na parang isang dalagita. Ikaw, simulan mo na ring mag-impake. Hindi ka talaga nababagay sa ganitong karangyang buhay. Sa susunod na buwan, bumalik ka na sa nararapat mong pamumuhay. Sa harap ng walang katapusang kalupitan ng aking biyenan, wala na akong naramdamang galit, tanging isang malalim na awa. Hindi niya alam na ang anak niyang itinuturing na matagumpay na presidente ay isang kriminal at ang batang kabit na humahanga sa kanya ay isang manloloko. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag gumuho ang lahat ng kanyang pantasya? Opo, Mama. Nag-iimpake na rin po ako. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ko na may pinakamahinahong ngiti at maingat na tiniklop ang mga damit na nagkalat sa sahig. Hapon na at ang araw ay malapit ng lumubog. Tumawag ang may-ari ng reloserya. Pumunta ako sa aking kwarto para walang makarinig. Hello, Elena. Elena, tapos na ang singsing na pinagawa mo. Ang boses ng may-ari ay tila nanginginig at nag-aalangan. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Ayos lang. Kung iisipin ko ang lahat ng pinagdaanan mo, pero sigurado ka ba talaga rito? Inukit ko ang eksaktong mga salitang sinabi mo. Opo. Iyan na po ang una at huling katotohanan na maibibigay ko sa kanya. Ibinaba ko ang tawag at ipinikit ang aking mga mata. Tiningnan ko ang kalendaryo. Oktubre 14. Bukas, Oktubre 19 na. Ang aming 20 anibersaryo ng kasal. Ang gabi kung saan ibibigay ng aking asawa ang 1,000,000 pisong singsing sa kanyang kabit at tangkang kunin ang lahat sa aking buhay. Hinaplos ko ang numerong 15 sa kalendaryo. Handa na ang entablado. Sige, Ricardo. Panonoorin ko ang iyong pinakamagandang sandali mula sa pinakamalapit na upuan. Oktubre 15. Isang maaliwalas na umaga na walang bahid ng ulap. Dumating ang umaga ng aming 20 anibersaryo ng kasal. Ngunit walang kahit anong pagdiriwang sa bahay na ito. May importante akong kliyente ngayon. Baka malaki ang makuha kong kontrata. Gabi na ako uuwi, kaya huwag mo na akong ipaghain ng hapunan. Matulog ka na. Sabi ni Ricardo habang masusing nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Sa kanyang leeg, hindi ang kurbatang regalo ko sa kanya, kundi isang mamahaling designer tie na malamang ay pinili ni Katrina. Sige, ingat ka. Galingan mo sa trabaho, sabi ko sa mahinahong boses, tulad ng dati. Habang isinusuot ni Ricardo ang kanyang sapatos, lumingon siya sa akin at ngumiti ng mapanlait. Bago ako pumasok sa opisina, dadaan muna ako sa munisipyo para isumite ang divorce form na pinirmahan mo. Kaya simula ngayon, isa ka na lang squatter sa bahay na to. Hanggang sa paglipat sa susunod na buwan, magtrabaho ka ng libre bilang kasambahay at alagaan mo si Mama. Lubos siyang naniniwala na siya ang nagwagi, na naayos niya ang lahat ng perpekto at nakuha ang isang bagong buhay. Sige po, mag-ingat kayo. Yumuko ako, at si Ricardo, na nasisiyahan, ay mayabang na lumabas ng pinto. Pagkaalis ni Ricardo, umakyat ako sa kwarto ng aking biyenan. Gising na si Doña Conchita at masayang nanonood ng TV. Mama, narito na po ang almusal. Paborito niyo pong pritong isda. Ah, ganoon ba? Pero, Elena, konting tiis na lang at hindi na ako kakain ng ganito kahirap na almusal, sabi ni Doña Conchita. Sinabi ni Ricky na pupunta siya sa munisipyo ngayon. Sa wakas, magiging opisyal ng manugang namin si Miss Katrina. Paglipat namin sa kondo, nangako siyang ipagluluto niya ako ng almusal na parang sa hotel tuwing umaga. Tapos na ang mga pagkaing mukhang mahirap tulad ng sayo. Ang isipan ni Doña Conchita ay puno ng masayang pantasya na aalagaan siya ng isang batang kabit. Ngumiti lang ako. Sigurado po akong isang magandang buhay ang naghihintay sa inyo. Iyon lang ang sinabi ko at umalis sa kwarto. Ito na ang huling umaga na ipagluluto ko ang aking biyenan sa bahay na ito. Bumaba ako at nagsimulang maglinis. Nag-vacuum, nagpunas ng bintana, at maingat na pinunasan ng basahan ang sahig. 20 taon kong inalagaan ang bahay na ito. Naaalala ko pa noong una, masaya kami nang lumipat dito mula sa isang maliit na apartment at sabay naming pinili ang mga kurtina. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bahay na ito ay naging isang malamig na bilangguan. Ang mga pasaring ng aking biyenan sa pasilyo, ang malamig na tingin ng aking asawa sa hapagkainan. Ngunit hindi ko kinamumuhian ang bahay na ito. Kahit sa mga gabing umiiyak ako at nagtitiis,
Ang bahay na ito lang ang tahimik na yumakap sa akin. Salamat sa lahat. Bulong ko habang hinahaplos ang makintab na sahig. Panghuli, umupo ako sa harap ng altar ng pamilya Vargas at nagsindi ng isang insenso. Tahimik akong nagdasal, nagpaalam sa pamilya Vargas at nagpahayag ng aking determinasyon para sa aking bagong buhay. Tapos na ang aking huling tungkulin bilang asawa. 2:00 ng hapon, habang nagpapahinga ako sa sala, tumunog ang aking smartphone, si Mr. David. Mrs. Vargas, pwede po ba kayong makausap? Ang boses ni Mr. David ay may halong kasabikan at ginhawa. Opo, ayos lang. Kamusta po ang kumpanya? Ayon po sa plano. Kanina, sinubukan ni Sir Ricardo na ilipat ang 10-10 milyon mula sa main account. Ngunit dahil naunahan na namin siyang sabihan ng bangko na i-freeze ang malalaking transaksyon dahil sa hinala ng pandaraya, ang transfer ay nag-error. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi na mananakaw ang sahod ng mga empleyado at ang pondo ng kumpanya. Ano po ang sinabi ni Ricardo? Nagwala po siya. Sinisisi ang system ng bangko. Imbes na tawagan ang bangko, sinabi niyang may mahalaga siyang lakad ngayon at bukas na lang aayusin at umalis. Hindi na gumagana ang isip ni Ricardo sa ibang bagay dahil sa espesyal na araw nila ng kanyang kabit. Hindi niya namamalayan na guguho na ang kanyang mundo. At saka, Mrs. Vargas, kaninang umaga, may tumawag mula sa bangko. Dumating na raw po ang notarized letter ninyo at kanselado na ang pagiging garantor, kaya hindi na matutuloy ang loan para sa kondo. Ako po ang nakasagot ng tawag at hindi ko po sinabi kay Sir. Salamat po, Mr. David. Ngayon, sarado na po ang lahat ng kanyang plano. Mrs. Vargas, sigurado po ba kayo rito? Opo. Mamayang gabi, tatapusin ko na po ang lahat. Ibinaba ko ang tawag at huminga ng malalim, 5:00 ng hapon. Kinuha ko mula sa aparador ang isang itim na bestida na ilang taon ko nang hindi isinusuot. Hinubad ko ang aking apron, naglagay ng manipis na makeup, at inayos ang aking buhok. Nagsuot ako ng malaking itim na sombrero at isang eleganteng alampay. Sa harap ng salamin, wala na ang pagod na asawa. Bumalik na si Elena Vargas, ang malakas na babaeng minsay nag-iisang nagpatakbo ng accounting ng kumpanya. Sa loob ng aking bag, inilagay ko ang voice recorder, ang ulat ng detective, ang mga larawan ng pagtataksil, at ang aking bagong passbook. Sa mesa ng sala, nag-iwan ako ng isang sobre. Sa loob, ang abiso na hindi tinanggap ang divorce form na isinumite ni Ricardo, kasama ang kopya ng aking request to deny at ang sertipiko ng pagbabago ng aking selyo. Paalam. Yumuko ako sa tahimik na bahay, isinara ang pinto, at inihulog ang susi sa mailbox. Hindi ko na muling bubuksan ang pintong iyon. Sumakay ako ng taxi. Sa labas, ang tanawin ng Maynila sa takip silim. 20 taon na ang nakalipas, nangako kami na balang araw ay kakain kami sa isang magandang lugar sa syudad. Ang kanyang nahihiyang ngiti nang ibigay niya ang murang silver ring. Ang lahat ng iyon ay parang isang kasinungalingan na ngayon. Hindi ko na alam kung siya ba ang nagbago o ganoon na talaga siya mula pa noon. Ang tanging sigurado, ngayon, babawiin ko ang aking buhay. 6:30 ng gabi. Dumating ako sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Nang sabihin ko ang aking pangalan, magalang akong ginabayan ng waiter sa isang magandang pwesto kung saan tanaw ang buong lugar. May kasama po ba kayo? Wala, mag-isa lang ako. Gusto ko lang kumain ng tahimik. Nag-order ako ng mainit na tsaa at ipinikit ang aking mga mata. Ang marangyang tunog ng piano ay pumuno sa lugar. 7:00. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang mag-asawa. Ang aking asawa, si Ricardo, na may kumpiyansang naglalakad, at sa tabi niya, ang batang babae na si Katrina, nakasuot ng isang marangyang pulang bestida. Naglakad sila patungo sa mesa, na sadyang pinili ko ang mesa sa tabi ko. Ngumiti ako ng malamig sa ilalim ng aking sombrero. Ricardo, iniisip mo sigurong ikaw na ang pinakamasayang tao sa mundo ngayon. Nasa iyo ang pera ng kumpanya, pinalayas mo ang iyong asawa, at may bago kang kabit at mamahaling kondo. Naniniwala kang lahat ay ayon sa iyong perpektong plano. Narito na ang mga bida. Itinaas ko ang aking tasa. Sa loob ng 30 minuto, bago pa man dalhin ng waiter ang dessert at ilabas mo ang singsing mula sa iyong bulsa, mula sa espesyal na upuang ito, panonoorin ko ang unang sandali ng iyong pagbagsak,
Ang malambot na ilaw ng kandila ay sumasayaw sa ibabaw ng mesa. Ang tanging maririnig sa marangyang restoran ay ang tahimik na tunog ng piano at ang magaan na kalansing ng mga baso. Sa tabi ko, halos abot kamay ang distansya, umupo si Ricardo at ang kanyang kabit na si Katrina. Lalo kong ibinaba ang aking sombrero at nagpatuloy sa pag-upo. Nagkukunwaring pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Nakatalikod sila sa akin kaya't hindi nila ako napansin. Para sa kanila, hindi ako umiiral. Ricky, ang ganda ng lugar na to. Ang saya ko talaga, sabi ni Katrina sa kanyang matamis at mataas na boses habang nakatitig ng may pagmamahal kay Ricardo. Siyempre, Kat, espesyal na araw. To para sa atin. Karapat dapat ka rito. Ngumiti si Ricardo na parang siya ang bida sa isang pelikula. Inialok ng waiter ang menu at binuhusan sila ng mamahaling champagne. Itinaas ni Ricardo ang kanyang baso. Para sa ating bagong buhay at para sa iyong kagandahan, cheers! Klang! Habang naririnig ko ang malinaw na tunog, humigop ako ng malamig at mapait na tsaa. Ricky, naayos mo na ba yung pinag-usapan natin kanina? Tanong ni Katrina. Oo naman, perpekto. Isinumite ko na sa munisipyo kaninang umaga ang divorce form. Pumirma siya kagabi ng walang tanong-tanong. Sa wakas, malaya na ako sa babaeng yon na walang kabuhay-buhay, mayabang nasabi ni Ricardo. Siguro ngayon, naghahanap na yon ng murang apartment gamit ang 1 milyong pisong bigay ko. Yan ang kahihinatnan ng isang walang kwentang housewife na umaasa lang sa akin. Sunod-sunod na insulto ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Ang babaeng nagtrabaho ng walang bayad para sa kanyang kumpanya. Nagmakaawa sa mga kamag-anak para iligtas ito. At nag-alaga sa kanyang ina sa kanyang paningin. Ako ay isang walang silbi. Noon, marahil ay nasaktan ako. Ngunit ngayon, ang nararamdaman ko ay isang malamig at tahimik na damdamin. Hindi niya alam na ang divorce form na kanyang isinumite ay isang piraso na lamang ng basura. Talaga? Ang galing mo, Ricky. So, malaya na tayo? Lumiwanag ang mukha ni Katrina at hinawakan ang kamay ni Ricardo. Pero, naaprubahan ba ang loan para sa kondo? At yung malaking pera ng kumpanya? Kinakabahan ako. Sa mga salita ni Katrina, kitang-kita ang kanyang paghahangad sa pera. Alam niyang, palubog na ang kumpanya, kaya't sinusubukan niyang kunin ang lahat ng makukuha niya bago pa man ito tuluyang bumagsak. Tulad ng larawang natanggap ko mula sa detective, mayroon na siyang ibang target. Si Ricardo ay isa na lamang huling hirit. Huwag kang mag-alala. Sino ba ako? Presidente, di ba? Mayabang na sagot ni Ricardo. Naaprubahan na ang loan. Bukas, pipirma na tayo. At yung pera ng kumpanya, may konting system error lang kanina. Pero bukas, papasok na ang 10-10 milyon sa personal account ko. Bibigyan kita ng pinakamagarang buhay. Wow, Ricky. I love you. Masayang sabi ni Katrina. Nakakatawa. Ang loan para sa kondo ay hindi na aprubahan dahil sa aking pagpapawalang bisa. Ang pera ng kumpanya ay naka-freeze na. Ang magandang kinabukasang ipinagmamalaki ni Ricardo ay perpektong winasak ko na, ngunit hindi nila ito namamalayan. Pero, Ricky, paano si mama mo? May guest room daw sa kondo, pero hindi ko kayang mag-alaga. Masisira ang mga kuko ko, sabi ni Katrina. Iyon ang kanyang tunay na kulay. Huwag kang mag-alala, sagot ni Ricardo. Pinaalagaan ko muna kay Elena. Araw-araw siyang pupunta mula sa apartment niya para magtrabaho ng libre. At sa araw ng paglipat, ipapasok ko si mama sa isang murang home for the aged. Hindi ko naman dadalhin sa ating pugad ng pag-ibig ang isang matandang hirap maglakad. Talaga? Akala ko mahal na mahal ka niya. Wala akong pakialam. Lahat ng hahadlang sa aking kaligayahan, asawa man o magulang, tatanggalin ko. Halos mabitawan ko ang aking tasa. Para sa kanyang kayabangan, handa niyang itapon ang asawang naglingkod sa kanya ng 20 taon at kahit ang sariling ina na nagmamahal sa kanya. Si Doña Conchita ay naghihintay sigurong umuwi si Ricardo. Naniniwalang aalagaan siya ng isang batang manugang. Ang kasamaan ni Ricardo ay umabot na sa sukdulan. Nawala na ang lahat ng natitira kong awa para sa kanya. Sunod-sunod na inihain ang pagkain. Habang umiinom ng alak, walang tigil na nagmayabang si Ricardo. Si Katrina naman ay panay ang sulyap sa entrance at sa kanyang smartphone. Halatang wala na ang kanyang isip kay Ricardo. Malapit na, bulong ni Ricardo, at sumenya sa waiter. Biglang nagbago ang tugtog ng piano. Iyon na, ang dessert.
Isang waiter ang naglagay sa kanilang mesa ng isang espesyal na dessert plate. Wow! Ang ganda! Sigaw ni Katrina. Sa gitna ng plato, may isang maliit na itim na kahon. Kinuha ito ni Ricardo. Kat, kalahating taon pa lang tayo. Pero muli akong nabuhay dahil sa'yo. Tanggapin mo to. Inilabas ko ang voice recorder at pinindot ang record. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isang nakakasilaw na diamante ang singsing na binili niya gamit ang peking business expense. Ricky, totoo ba to? Perpektong umaarte si Katrina. Isuot mo. Isinuot ni Katrina ang singsing. Sakto! Parang panaginip. Karapat-dapat ba ako rito? Siyempre, sagot ni Ricardo. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ni Katrina ang kanyang daliri. Pagkatapos ay hinubad ang singsing at sinilip ang loob. Ricky, parang may nakaukit. Ang liit. Hindi ko makita. Ito na ang hinihintay ko. Hindi alam ni Ricardo na walang salita ng pag-ibig na nakaukit doon. Ang nakaukit ay isang sumpang magdadala sa kanila sa impyerno. Nang subukan ni Katrina na basahin ang mga salita, ang hangin ay tila nagyelo. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng restoran. Ano to? Nanginginig ang mga labi ni Katrina. Ang kanyang matamis na tingin kay Ricardo ay naglaho, napalitan ng takot habang nakatitig sa singsing na gumulong sa mesa. Kat, anong problema? May mali ba sa ukit? Naguguluhang tanong ni Ricardo. Hindi pa nakikita ang maliliit na letra sa loob ng singsing. Ricky, anong ibig sabihin nito? Pinaglalaruan mo ba ako? Nagsimulang magwala si Katrina. Napatingin ang mga tao sa paligid. Anong pinagsasabi mo? Gusto lang kitang pasayahin. Dahan-dahan akong tumayo. Inalis ang aking sombrero at alampay. Lumapit ako sa kanilang mesa. Mag-ingat ka sa singsing na yan. Baka magasgasan, bababa ang halaga sa sanglaan. Sabay silang napatingin sa akin gulat. Elena? Namutla si Ricardo. Hindi makapagsalita. Magandang gabi, Ricardo. At sa'yo, Miss Katrina. Ngumiti ako. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako, stalker? Galit na sigaw ni Ricardo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon ay 20 anibersaryo natin. Natural lang na samahan ko ang aking asawa na nagdiriwang, di ba? Umupo ako sa isang bakanteng upuan sa harap nila. Huwag kang magbiro. Tapos na tayo. Ipinasa ko na ang divorce form kanina. Hindi tinanggap ang divorce form. Sabi ko sabay lapag ng isang dokumento sa mesa. Bago mo pa isumite, nagsampa na ako ng request to deny divorce filing. Sa mata ng batas, mag-asawa pa rin tayo. Hayop ka. Hanggang kailan mo ako guguluhin? Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Ngunit pinigilan ko siya ng mga salita. Ikaw ang nanggugulo. Ang paggamit mo sa pangalan at selyo ko para gawin akong garantor sa isang loan ay krimen ng falsification of private documents. Nanigas ang kamay ni Ricardo sa ere. Sa pamamagitan ng abogado ko, nagpadala na ako ng notice sa bangko at real estate company. Hinto na ang loan application mo. Hindi! Hindi yan totoo! Presidente ako! Hindi ako tatanggihan ng bangko. Hindi lang yan, sabi ko at naglabas ng isa pang dokumento. Ang perang sinusubukan mong ilipat mula sa kumpanya ay na-freeze na ng mga board members. Walang 10-10 milyon na papasok sa account mo bukas. Ang kumpanya ay malapit ng malugi dahil sa mga utang mo sa mga loan shark para sa kabit mo. Ang kulay ng mukha ni Ricardo ay nagbago mula pula, sa asul at sa kulay abo. Si David. Niloko ako? Ang kumpanya ko. Napaupo siya. Hawak ang kanyang ulo. Sa tabi niya, tumayo si Katrina. Teka, anong ibig sabihin nito, Ricky? Walang kondo? Walang pera? Wala akong kinalaman dito. Siya ang lumapit sa akin. Aalis na ako. Kinuha ni Katrina ang kanyang bag at tumalikod. Sandali, Miss Katrina. Sabi ko. At napahinto siya. May regalo rin ako para sa'yo. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. Nang buksan niya ito, nahulog ang ilang larawan at isang papel. Mga larawan niya kasama ang ibang lalaki. At isang resibo mula sa pawn shop kung saan niya ibinenta ang mga regalong bigay ni Ricardo. Napasigaw si Katrina at napahawak sa kanyang mukha. Alam kong naghahanap ka na ng susunod na biktima. Plano mong kunin ang singsing na yan at tumakas. Di ba? Sa mga salita ko, napatingin si Ricardo. Kat, ano to? Akala ko mahal mo ako. Huwag mo akong hawakan, mahirap. Itinulak ni Katrina si Ricardo. Kung wala kang pera, wala kang kwenta.
Tanga ka, sinira mo ang kumpanya mo, at nahuli ka pa ng asawa mo. Nakakainis ka. Ang kanilang pangit na away ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ang lalaking minamaliit ako sa loob ng 20 taon ay sinasabihan ngayong walang kwenta ng babaeng pinag-alayan niya ng lahat. Ito ang simula ng aking matamis na paghihiganti. Teka, Kat, huwag kang umalis, nagmamakaawang sabi ni Ricardo. Itinuro ko ang singsing na naiwan sa mesa. Ricardo, yang singsing na binili mo gamit ang pera ng kumpanya, hindi mo pa nakikita kung ano ang nakasulat sa loob. Napatingin si Ricardo sa singsing. Elena, anong ginawa mo rito? Nanginginig niyang kinuha ang singsing at sinilip ang loob. Hindi pa niya alam na ang mga salitang nakaukit doon ang wawasak sa kanyang kayabangan, pride at buong buhay. Nanginginig na kinuha ni Ricardo ang singsing at sinilip ang maliit na ukit sa loob. Sa ilalim ng malabong ilaw ng restaurant, mayroong maliliit ngunit malinaw na mga salitang Tagalog na nakaukit. Binili sa nakaw, utang, o 200 milyon. Nang mabasa niya ang mga salitang iyon, nawala ang huling hibla ng kulay sa kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi. Ano to? Bakit may ganitong nakasulat? Nahulog ang singsing mula sa kanyang kamay, na para bang isang sinumpaang bato na sumasalamin sa kanyang mga kasalanan. Nagulat ka ba? Sabi ko, habang tuwid na nakatingin sa kanya. Ang may-ari ng alaheriya kung saan mo inorder yan ay matagal ng kaibigan ng yumaong mga magulang ko. Siya rin ang gumawa ng murang silver ring na binili natin noon. Natigilan si Ricardo. Siya ang tumawag sa akin. Sinabi niyang may isang Ricardo Vargas na bumibili ng milyon-milyong pisong singsing para sa isang batang babae at balak pa itong ipasok sa gastos ng kumpanya. Kaya nakiusap ako sa kanya na iukit ang katotohanan bago mo pa ito makuha. Elena, ginawa mo to para lang. Oo? Para ipaalam kay Miss Katrina kung anong klaseng tao ka talaga. Sabi ko, at lumingon kay Katrina na tulala. Miss Katrina, akala mo mayaman siyang presidente, di ba? Pero lahat ng iyon ay palabas lang. Palubog na ang kumpanya niya. Ang lahat ng binili niya para sa'yo, mga branded na gamit, mamahaling hapunan, at ang singsing na ito ay galing sa perang inutang niya sa mga loan shark gamit ang ari-arian ng kumpanya. Ang utang niya? 200 milyong piso. 200 milyon? Napasigaw si Katrina at napaatras. Wala akong alam diyan. Wala akong kinalaman. Muli siyang sumulyap ng masama kay Ricardo at sinubukang tumakas. May kinalaman ka, sabi ko sa malamig na boses. Ang lahat ng regalong natanggap mo ay galing sa ninakaw na pera. Ang mga abogado ng kumpanya at ang aking abogado, si Attorney De Leon, ay kumikilos na. Bukas, makakatanggap ka ng demand letter para ibalik ang lahat, kasama na ang demanda para sa danyos. Huwag mong isiping makakatakas ka. May detective na ring nakabantay sa bago mong boyfriend. Kung tatakas ka, ipapadala ko sa kanya ang lahat ng ebidensya ng panloloko mo. Napaluhod si Katrina. Wag, gusto ko lang namang guminhawa. Bakit naging ganito? Umiyak siya na parang bata. Ang batang kabit na minamaliit ako kanina ay isa ng kaawa-awang nilalang. Kat, niloloko mo ba ako? Sigaw ni Ricardo. Ngunit sinagot siya ni Katrina ng sigaw. Kasalanan mo to. Sinungaling ka. Baon ka pala sa utang. Ang buong restaurant ay natahimik, pinapanood ang kanilang nakakatawang eksena. Ang kayabangan at reputasyon ni Ricardo ay gumuho sa harap ng lahat. Napabaling sa akin si Ricardo, puno ng takot at desperasyon ang kanyang mga mata. Frozen ang pondo ng kumpanya, wala ng kondo, iniwan ng kabit, at may 200 milyong pisong utang. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Elena, sorry na, mali ako. Niloko lang ako ng babaeng yan. Ikaw ang asawa ko, di ba? 20 taon tayong magkasama. Tulungan mo ako. Kausapin mo si Attorney De Leon. Pakiusap, wag mo akong iwan. Ang lalaking tumatawag sa akin na kasambahay kanina ay nagmamakaawa na ngayon. Tiningnan ko siya ng malamig. Asawa? Ikaw mismo ang nagsabi na nag-file ka na ng divorce. Hindi yun totoo. Hindi tinanggap, di ba? Mag-asawa pa rin tayo. May obligasyon kang tulungan ako sa utang ko. Napabuntong hininga ako sa kanyang walang katapusang kasakiman. Ricardo, ang utang ng kumpanya ay personal mong utang dahil sa iligal mong pagsasangla. Wala akong obligasyong bayaran yan. At ang mga personal kong ari-arian ay nasa isang ligtas na account na. Ang natitira sa akin ay isang bagong buhay.
Teka, yung bahay! Paano ang bahay? Nandoon si Mama. Ito ang huling barahan niya. Tumigil ako sa paglakad at lumingon. Ngumiti ako ng buong puso. Ah, si Mama? Huwag kang mag-alala. Nang malaman niyang lilipat kayo ni Katrina sa kondo, tuwang-tuwa siya at itinapon na lahat ng luma niyang gamit. Kaya kaninang hapon, naghanda ako ng pinakamagandang regalo para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo sa takot. Hindi pa niya alam na habang nag-aaway kami dito, sa tahimik na bahay ng mga Vargas, ang kanyang ina ay inihahatid na sa impyerno. Pinakamagandang regalo? Anong ginawa mo kay Mama? Nanginginig na sigaw ni Ricardo. Ginawa ko lang ang plano mo, sabi ko, at inihulog sa paanan niya ang isang brochure ng isang luma at murang home for the aged sa isang liblib na probinsya. Ito yung nakita ko sa drawer mo, di ba? Ang lugar kung saan mo plano siyang itapon kapag lumipat na kayo ni Katrina. Kanina, tumawag ako sa kanila. Sinabi kong, na-move ng maaga ang paglipat. Pwede niyo na pong sunduin si Mama ng alas 5. Bayad na ang lahat gamit ang pera ng kumpanya, di ba? Kaya naging mabilis ang usapan. Namutla si Ricardo. Ikinuwento ko ang nangyari kaninang hapon. Alas 5, dumating ang luma nilang van. Akala ni Mama, susunduin na siya para sa kondo, kaya't naghihintay siya sa gitna ng kwarto na itinapon na ang lahat ng gamit niya. Naniniwalang bibilhan siya ni Katrina ng mga bago. Nagwala siya nang malaman niyang sa home for the aged siya dadalhin. Anak ko ang may-ari ng kondo. Si Katrina ang susundo sa akin! Sigaw niya. Tinawagan kanya ng paulit-ulit, pero naka-off ang phone mo, di ba? Ayaw mong maistorbo sa date ninyo. Nang malaman niyang niloko siya ng sarili niyang anak at ng kabit nito, napaiyak na lang siya. Kinuha siya nang wala man lang dalang gamit. Iyan ang sinapit ng pinakamamahal mong ina. Natahimik ang buong restaurant. Ang lahat ng kayabangan ni Ricardo ay nawasak. Napasigaw siya na parang hayop at muling lumuhod sa harap ko, nagmamakaawa. Elena, patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Kaya nating gawin to. Ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ay umiiyak at may sipon, nagmamakaawa sa babaeng minsan niyang tinawag na walang kwentang kasambahay. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Galit, lungkot lahat ay wala na. Tanging kawalan ng pakialam. Ricardo, makasarili ka talaga. Ang panahong magkasama tayo sa hirap ay mahalaga Pero habang yumayaman ka, naging isa na lang akong kasangkapan sa'yo. Pinabayaan mo ako. At ngayon, sinubukan mo akong baunin sa utang at palayasin. Pinatay mo ang pagtingin ko sa'yo. Ang patay na puso ay hindi na muling mabubuhay. Sa aking mga salita, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Ricardo. Biglang tumayo si Katrina. Tama! Kasalanan niya lahat. Biktima lang ako. Sinipa niya si Ricardo. Akala ko presidente. Yun pala baon sa utang. Huwag niyo akong idamay. Tumakbo siya palabas. Ngunit hinarang siya ng manager. Excuse me ma'am, ang bill po ninyo, 85,000. Ano? Bakit ako ang magbabayad? Siya ang presidente. Sigaw ni Katrina. Sinubukan ni Ricardo na gamitin ang kanyang credit card, pero declined. Na-freeze na rin pala. Kasalanan mo to. Nag-away sila sa entrance. Ang dalawang nagmahalan ay nag-aaway na ngayon dahil sa bayarin. Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon. Ang bigat sa aking dibdib sa loob ng 20 taon ay biglang gumaan. Hindi dahil sa tagumpay ng paghihiganti, kundi dahil sa wakas, nabawi ko na ang aking buhay. Paalam, Ricardo. Lumabas ako sa likod na pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin, ngunit ang aking puso ay mainit. Hawak ko ang aking bagong passbook, at ang susi sa aking bagong apartment ang mga simbolo ng aking bagong kinabukasan. Tapos na. Tumingala ako sa langit at nakita ang isang magandang buwan. Huminga ako ng malalim at humakbang. Ngunit ang aking laban ay hindi pa pala tapos. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa aking smartphone. Ang huling pagsubok ni Ricardo at ang tunay na hatol na nakalaan para sa kanya. Kinaumagahan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatagos sa siwang ng kortina. Ang bago kong inuupahang maliit na apartment. Para sa akin, ito ay isang kastilyo ng kalayaan. Nagtimpla ako ng kape. Hindi ko na kailangang mag-alala sa alta presyo ng aking biyenan o sa init ng ulo ng aking asawa. Sa unang pagkakataon, ang aking oras ay para lamang sa akin. Habang umiinom ako ng kape, tumunog ang aking telepono. Si Attorney De Leon.
Magandang umaga, attorney. Salamat po sa lahat kagabi. Elena, Hija, magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? May balita ako. Si Ricardo, nasa presinto. Ayon kay attorney, paglatapos ng away sa restaurant, dinala sila sa presinto. Doon, nagwala si Ricardo. Ninaiwan ako ng asawa ko. Kinuha niya lahat ng pera ko. Sigaw niya. Sinusubukang idemanda ako at si Mr. David. Isang desperadong pagtatangka na ibaling ang sisi. Pero huwag kang mag-alala. Tumawa si Attorney De Leon. Handa na ako. Ipinasa ko sa pulisya ang voice recording kung saan nilinlang kanyang pumirma. Nang malaman ng pulisya ang tungkol sa pagnanakaw niya sa kumpanya at ang 200 milyong pisong utang, imbes na ikaw ang imbestigahan, siya ang kinasuhan ng falsification of documents at estafa. Ngayon, nakakulong siya. Walang gustong magpiyansa sa kanya. Ang huling ganti ni Ricardo ay bumalik sa kanya. Nalaman kong tinatawag niya ang pangalan ko sa loob ng selda. Umiiyak. Ngunit wala akong naramdaman. Para na lang akong nakikinig sa katapusan ng isang malungkot na kwento. Sa mga sumunod na linggo, gumuho ang kanilang mundo. Si Ricardo ay formal na sinampahan ng kaso ng mga board members at tinanggal bilang presidente. Nag-file siya ng bankruptcy at ang bahay ay kinuha ng bangko. Habang buhay siyang magiging isang ex-convict na may malaking utang. Si Katrina ay hindi rin nakaligtas. Idinemanda siya ng kumpanya para ibalik ang lahat ng perang natanggap niya. Sinampahan ko rin siya ng kaso para sa danyos. Nang malaman ng bago niyang target ang tungkol sa eskandalo, iniwan din siya. Nawalan siya ng trabaho at nabaon sa utang. Ang kagandahang ginamit niya para manira ng buhay ay siya ring naging dahilan ng kanyang pagbagsak at ang aking biyenan, si Doña Conchita. Nasa luma pa rin siyang Home for the Ageds. Nang malaman niya ang katotohanan na ang anak niya ay isang kriminal, na ang bahay ay wala na umiyak siya ng buong gabi. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki at ang batang kabit na kanyang hinangaan ay parehong nanloko sa kanya. Ang tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya ay ang manugang na kanyang minaliit. Araw-araw daw niyang sinasabi, "Gusto kong makita si Elena. Gusto kong humingi ng tawad, ngunit hindi ko na kailanman binisita ang lugar na iyon." Lumipas ang panahon at dumating ang katapusan ng Nobyembre. Dumating ang isang sulat mula sa munisipyo, Certificate of Finality of Divorce. Sa wakas, opisyal na kaming hiwalay. Nang hapon na iyon, nakipagkita ako kay Mr. David sa isang kapihan. Ang kanyang mukha ay masaya na. "Mrs. Vargas, salamat po. Iniligtas niyo po kami." Nakabangon na muli ang kumpanya sa ilalim ng bagong pangalan. "Mrs. Vargas, kung maaari po, gusto sana naming bumalik kayo bilang accountant namin. Kailangan po namin kayo." Ang kanyang mainit na alok ay nagpainit sa aking puso. Ang babaeng itinuring na walang kwenta ay may halaga pa pala. Ngunit ngumiti ako at umiling. "Salamat po, Mr. David. Pero gusto ko na pong mamuhay ng tahimik." Nagtrabaho ako bilang part-timer sa isang maliit na flower shop. Ang sahod ay hindi malaki, ngunit ang amoy ng lupa at mga bulaklak at ang mga ngiti ng customer ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kung iyan po ang desisyon ninyo, susuportahan po namin kayo. Pero laging bukas ang pinto namin para sa inyo. Pagkatapos, dinalaw ko ang puntod ng aking mga magulang. Naglinis ako at nagsindi ng insenso. "Tay, Nay, pasensya na po at ngayon lang nakadalaw. Malaya na po ako. Marami pong nangyari, pero ayos na po ako ngayon. Salamat po sa pagtuturo ninyo sa akin na mamuhay ng tapat." Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay. Mayroon pa ring bahagyang marka kung saan dating nakasuot ang singsing, ang murang silver ring, ang milyon-milyong diamante. Wala na sila sa buhay ko. Ang markang ito ay maglalaho rin sa paglipas ng panahon. Oras ng umuwi, tumingala ako sa langit. Isang maaliwalas na asul na kalangitan. Ako ay 40 na taong gulang na. Kalahati pa ng buhay ang natitira. Ang aking mga hakbang ay magaan, at ang aking puso ay puno ng pag-asa para sa isang bagong simula.